Mainit na naman ang hangin sa loob ng pabrika nang pumasok si Rolando Lando Villarin bago pa sumikat ng husto ang araw. Alas 5 pa lang ng umaga pero gising na siya. May hawak na lumang thermos ng kape at bitbit ang baon niyang kanin na may tuyo, nakabalot sa plastik. Nakasabit sa balikat niya ang kupas na tuwalya. Laging kasama sa bawat araw na puno ng pawis at linis. Uy, si Kuya Lando, maaga na naman biro ng garde na si Mang Temyong habang binubuksan ang gate ng lumang pabrika ng plastik. Baka mauna ka pa sa mga daga sa loob. Ngumiti lang si Lando. Para may panahon pa ako magdasal bago dumating ang mga boss, Mang Tem, sagot niya, sabay abot ng simpleng ngiti. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng amoy ng mantika, plastik at alikabok. Tahimik pa ang buong planta. Tanging inggit lang ng ilang lumang makina ang maririnig. Diretso siya sa maliit na janitor's room kung saan nakasabit ang lumang uniforme niyang kulay asul na may kupas na logo ng kumpanya. Inayos niya ang kwelyo sa harap ng basag na salamin, saka huminga ng malalim. Kaya natin to, Lando, bulong niya sa sarili. Para kay nanay, paglabas niya, dala na niya ang walis tambok, mop at timba. Sinimulan niya sa main hallway. Pinupunasan ang bawat sulok. Sinisigurong pagdating ng mga empleyado mamaya ay malinis na ang sahig. Parang hindi na pagdaanan ng isang magdamagang shift. Hoy Kuya Lando, tawag ni Melchor. Isa ring utility worker pero mas bata sa kanya habang papasok kasama si Dags. Nag-overtime ka na naman ba kagabi? O dito ka na natulog sa bodega? Tumawa si Dags. Baka dito na yan tumira. Libre kuryente, libre aircon. Umismit si Melchor. Nagkatinginan silang dalawa na parang may alam sa buhay ni Lando. Hindi sumagot si Lando. Ngiting aso lang ang isinagot niya. Sabay tuloy sa pagpunas ng sahig. Nasanay na siya sa mga biro nila. Minsan may halong pangaalipusta. Minsan simpleng patawa lang para may mapag-usapan. Pero sa kanya, pare-pareho lang. Hindi dapat tatulan. Umaga pa lang, ganyan na kayo. Sabat ni Aling Sofronia, ang kusinera sa kantina, habang may dalang tray ng mga baso. Pag kayo nadulas dito sa sahig ni Lando, huwag kayong iiyak-iyak ha. Uy, Aling Sophie, kakampi ni Kuya Lando tukso ni Dubs. Pero umalis na rin sila ni Melchor, papunta sa locker area. Nang magbukas ang kantina, saglit na tumigil sa pagwawalis si Lando at sumilip. Aling Sofronia, pwede po bang makihingi ng konting mainit na tubig? Ihahalo ko lang sa kape ko. Sus, ikaw talaga, ngiti ni Aling Sofronia. Dito ka na, ako na bahala. Tinimplahan siya nito ng kape sa basong plastik at nilagyan pa ng kaunting asukal. Paglingon ni Lando, napansin niyang may nilagay pa itong isa pang mangkok na may sabaw ng tinulang manok. Aling Sophie, bayad ko na lang mamaya, Koy. Singit ng matanda, tinitigan siya. Hindi lahat ng bagay kailangang bayaran. Alam ko namang itatabi mo yan para kay Aling Amparo mamaya, no? Saka mo na lang ako ilibre pag naging manager ka na. Napatawa si Lando, kahit alam niyang biro lang yon. Ay, malabo po yun. Janitor lang naman ako. Umiling si Aling Sofronia. Hindi lang, Lando. Malinis ang konsensya mo at malinis ang pabrika. Mas maraming may pera pero madumi ang loob. Sige na, bago pa magising ang mga amo mo. Kinagabihan, matapos ang maghapong linis, dala ni Lando ang maliit na plastik na may kanin, konting ulam at sabaw na ibinigay ni Aling Sofronia. Lalakad sana siya pauwi, mga 30 minutong lakaran mula pabrika hanggang sa barong-barong nila sa gilid ng riles. Sa daan, nadaanan niya ang tulay na lagi niyang dinaraanan. Sa ilalim nito, dumadaloy ang mabahong estero. Sa tabi ng tulay, may mga kartong nakapatong, sira-sirang trapal at ilang aninong gumagalaw. Sanay na siya sa eksenang iyon, mga batang palaboy na nagkukumpol, naghihintay ng pagkakataong may magtapon ng tira-tirang pagkain. May isa pa nga, si Boy Pilo na madalas magbenta ng sampagita sa crossing. Minsan binibigyan niya ito ng barya. Kuya Lando, sigaw ni Boy Pilo nang mamataan siya. May dagdag akong sampagita, gusto mo? Naku, wala na akong extra Pilo. Sagot ni Lando napakamot sa ulo. Pero pag natanggap ko yung sweldo ko sa Sabado, bili ako sa iyo ha. Okay lang kuya, masayang sagot ng bata.
Ingat ka pa uwi. Sandali pang napatingin si Lando sa ibabang bahagi ng tulay. May ilang aninong nakahandusay sa gilid ng kanal. Tinatakpan ang sarili ng karton. Hindi niya makita ng malinaw ang muka. Pero ramdam niya ang kilalang kabigat sa dibdib tuwing nakikita niya ang ganong tanawin. Kung tutulong ako ngayon, ano pa ang maibibigay ko? Bulong niya sa sarili. Si nanay nga, hirap na ako, buhusan ng ginhawa. Pagdating sa barong-barong, sinalubong siya ng mahinang ubo ni Amparo. Nasa papag ito, nakasandal sa pader na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. May maliit na electric fan na halos ayaw nang umikot. Lando, anak, ikaw na ba yan? Mahina nitong tanong. Opo, Nay, ako po ito. Sagot niya, mabilis na inilapag ang mga dala. May sabaw po ako para sa inyo. Galing kay Aling Sofronia. Mainit pa to. Dahan-dahan niyang sinandalan ang ina, saka iniaabot ang mangkok. Nanginginig ang kamay ni Amparo, pero pilit itong ngumiti. Salamat anak, anito. Nakakahiya na sayo. Puro ako sakit. Ikaw ang puro trabaho. Huwag niyo pong sabihin yan, Nay. Mariing sagot ni Lando. Kung hindi dahil sa inyo wala ako ngayon. Tsaka, bahagya siyang tumigil, saka tumingin sa maliit na altar sa sulok kung saan nakapatong ang isang lumang imahen ng Nazareno. Hindi kasalanan ng mahirap, Nay. Kasalanan kung titigil tayong gumawa ng mabuti. Napatingin si Amparo sa kanya, may bakas ng pagmamataas sa anak. Saan mo naman napulot yang kasabihang yan? Kay Father Leandro po dati, nung sakristan pa ako. Hindi ko nakalimutan. Sagot ni Lando, sabay upo sa maliit na bangko. Kaya kahit janitor lang po ako, okay na sa akin. Basta hindi ako nagnanakaw, hindi ako nananakit. Habang kumakain sila, rinig ang tunog ng rumaragasang tren sa riles. Ang murmur ng mga kapitbahay na nag-aaway dahil sa tubig. At mga sigaw ng mga batang naglalaro pa, kahit gabi na. Pito lumaki si Lando. Sa mundo ng ingay, usok at kakapusan. Pero hindi humihinto ang pag-ikot ng mundo at hindi rin siya tumigil umasa. Ipagdasal mo ko lagi, Nay, ha? Mahinang sabi ni Lando habang inaayos ang kumot ng ina. Araw-araw, anak, sagot ni Amparo, napapikit na. Ipanalangin mo rin. Balang araw may tumulong din sa'yo. Pagkahiga ni Lando sa manipis na kutson sa sahig, nakatingala siya sa bubong na may butas. Tanaw ang ilang bituin sa pagitan ng yero. Sa isip niya, pumalik ang imahe ng mga batang natutulog sa tabi ng kanal. Ang amoy ng estero, ang lamig ng hangin sa ilalim ng tulay. Panginoon, bulong niya, kung papipiliin niyo po ako, sana. Kahit mahirap kami, huwag niyo pong hayaan na maging bato ang puso ko. Kahit kaunti lang, bigyan niyo po ako ng lakas na tumulong sa iba. Hindi niya alam na ang simpleng panalangin iyon sa isang gabing karaniwan lang sa kanya, ang magiging paunang sagot sa isang kwentong magbabago hindi lang sa buhay niya, kundi sa buhay ng 3 batang hindi pa niya kilala. Mga batang sa ngayon ay isa lang sa maraming aninong natutulog sa gilid ng kanal, naghihintay na may mapadaan na hindi magbubulag-bulagan. Lumipas ang ilang araw mula ng gabing nagdasal si Lando sa ilalim ng butas-butas na bubong. Tulad ng dati, maaga siyang pumapasok sa pabrika. Nagwawalis, naglilinis ng banyo at sumasalo sa maiinay na biro ni na Melchor at Dags. Pero sa bawat pagdaan niya sa tulay pauwi, hindi na nawawala sa isip niya ang mga aninong nakahandusay sa gilid ng kanal. Isang Biyernes, sinabihan sila ng supervisor na kailangan ng mag-overtime sa gabi dahil may rush order ang kumpanya. Wala nang pag-aatubili si Lando. Kailangan niya ng dagdag kita para sa gamot ni Amparo. Kaya't nang sumapit ang 10:00 ng gabi, siya pa rin ang nagpuputol ng mga plastik na sako at naglilinis ng paligid ng makina. Lando, kaya mo pa ba? Gabi na? Tanong ni Aling Sofronia habang nag-aayos ng mga kaldero sa kantina bago ito isara. Oo pa po, Aling Sophie. Nakangiting sagot ni Lando. Mas mabuti na tong pagod kaysa wala akong pambili ng gamot ni nanay. Hay nako anak, buntong hininga ni Aling Sofronia. Pag natapos ka, umuwi ka na diretsyo, ha? Huwag ka nang tatambay kung saan-saan. Delikado sa labas pag ganitong oras.
Opo, sagot niya kahit alam niyang palagi siyang dumadaan sa tulay kahit gabi na. Pagkatapos ng overtime, halos alas 12 na nang lumabas si Lando sa pabrika. Basang-basa ang kalsada, kakahinto lang ng malakas na ulan. Ang mga ilaw sa poste ay nagbubuga ng dilaw na liwanag na tila kumikislap sa mga bahabahang lubak. Binuksan niya ang lumang payong kahit may butas na at nagsimulang maglakad pauwi. Paglapit niya sa pamilyar na tulay, agad niyang naamoy ang malansang hangin ng estero. Pero may kakauba siyang narinig. Hindi lang tunog ng tumutulong tubig, kundi mahinang hikbi, parang pinipigilang iyak. Napahinto siya, parang umiiyak, bulong niya sa sarili, tumitingin sa paligid. Walang tao sa ibabaw ng tulay. Tahimik ang kalsada. Ngunit sa gilid, malapit sa poste ng ilaw, may halos hindi nakikitang butas na tinatakpa ng sira-sirang plywood at karton. Doon nanggagaling ang ingay. May tao ba dyan? Maingat na tawag ni Lando. Walang sumagot, tanging mahinang hikbi lang ang naririnig niya. Dahan-dahan niyang inangat ang isang karton, saka tumukod sa malamig na semento. Nang sumilip siya sa ilalim, para bang biglang sumikip ang dibdib niya sa nakita. 3 bata ang magkakadikit, parang mga sisiw na nagkukumpulan sa lamig. Ang panganay, isang payat na dalagitang marumi ang damit at buhok na dikit-dikit sa putik. Niyayakap niya ang 2 mas bata. Isang batang lalaki na nanginginig at isang maliit na batang babae na nakasiksik sa kanyang dibdib. Hawak ang punit na manika. "Kuya, huwag po," mahinang sabi ng dalagita, parang sanay sa takot. "Wala po kaming kinukuha. Huwag niyo po kaming palayasin." Napakurap si Lando. Hindi ako pulis," sagot niya. Nanginginig din ang boses. "Ako si Lando. Janitor lang ako sa pabrika. Hindi ko kayo palalayasin." Kahit madilim, sa liwanag ng poste ay nakita niyang namumugto ang mga mata ng dalagita. "Ako po si Risa May. Pakilala nito, Paos. Ito po si Miko. Tsaka si Lalaine." Bahagyang inangat ng batang lalaki ang mukha, kita ang mga tuyong luha at mantsa ng dumi sa pisngi. "Kuya, ang lamig," sabi nito, nanginginig ang ngipin. "Gaano na kayo katagal dito?" tanong ni Lando, ramdam ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig niya. "Matagal na po," sagot ni Risa, tumingin kay Miko at Lalaine. "Simula po nung umalis kami sa bahay ni Tito Norbin." Napakunot ang noo ni Lando. "Bakit kayo umalis?" Saglit na natahimik ang dalagita. Saka dahan-dahang itinuro ang mga pasa sa braso niya. Lantad kahit sa maruming ilaw. "Sinusuntok niya po si Miko pag nagugutom kami. Sinisipa niya ako pag humihingi ako ng pagkain. Si Lalaine naman, ikinukulong niya sa banyo pag umiiyak." Napakuyom ng kamao. "Namatay po sa sunog nung maliit pa si Lalaine. Dinala po kami ni Tito Norbin. Sabi niya aalagaan niya kami. Pero," napayuko siya, "mas mahal pa po niya ang alak kesa sa amin." Narinig ni Lando ang mahina ngunit matatag na boses ni Risa. "Kaya po kami tumakas. Isang gabi, lasing na lasing siya. Hinabol niya kami ng sinturon. Tumakbo kami sa kalsada. Ayaw naming bumalik. Dito kami nagtago. Baka makalimutan niya na po kami." Humigpit ang hawak ni Lando sa karton. Sa isang iglap, bumalik sa alaala niya ang mukha ni Amparo. Mahina pero puno ng pag-aalala sa kanya. Kailanman hindi siya sinaktan. Saka sumunod ang imahe ng mga batang ito. Nakabaligtaran ng pag-aaruga at pagmamahal na naranasan niya. "Teka lang," sabi niya, pilit pinapakalma ang boses. "Kumain na ba kayo?" Umiling si Risa. "May dalatang sardinas po kami." Itinuro niya ang isang lata sa gilid, wala pang bukas. Pero wala po kaming pambukas at wala rin pong kanin. Napatingala si Lando, ramdam niya ang bahagyang ambon na muling bumabagsak. Nakasuot lang ang mga bata ng maninipis na damit, basa pa ang laylayan. Kung iiwan niya sila dito, baka hindi na nila kayanin ang lamig. "Anong gagawin ko, Panginoon?" Tahimik niyang usal sa isip. Si nanay, naghihintay sa akin. Pero itong mga batang to, parang may humaplos sa konsensya niya. Naalala niya ang sinabi ni Father Leandro noon, "Kapag kaya mong tumulong at umiwas ka, mas mabigat yun kaysa sa hindi ka tumulong dahil wala ka talagang magawa." Huminga siya ng malalim. "Makinig kayo ha," sabi ni Lando. "Lumuhod ng mas maayos para maabot sila." "Wala akong masyadong pera. Barong-barong lang bahay namin. May nanay pa akong may sakit na naghihintay sa akin. Pero
Hindi ko kayong kayang iwan dito. Nagtama ang mga mata nilang tatlo. Si Lalaine, na kanina patahimik, dahan-dahang nagsalita. Kuya, hindi niyo po kami ibabalik kay Tito? Hindi, mariing sagot ni Lando. Hindi ko ngayon ibabalik sa taong nananakit sa inyo. Kuya, saan po kami pupunta? Tanong ni Miko, punong-puno ng takot at pag-asa ang mga mata. Sa bahay ko muna. Sagot ni Lando, kahit may bahagyang kaba sa sariling dibdib. Bukas, hahanap tayo ng tulong. Lalapit tayo sa barangay, pero ngayong gabi, hindi kayo matutulog sa tabi ng kanal. Umiling si Risa, halatang nahihiya. Kuya, nakakahiya naman po. Baka po, maabala kayo ni nanay kung may karapatan akong magdala ng pagod sa bahay namin. Sagot ni Lando, may ngiting pilit. May karapatan din akong magdala ng kabutihan. Tara na, dahan-dahan niyang iniahon ang mga bata mula sa ilalim ng tulay. Isa-isa. Inabot niya si Lalaine, magaan na parang wala pang kinakain ng ilang araw. Sumunod si Miko, saka si Risa na halatang pilit pinatatag ang sarili. Pag-ahon nila sa kalsada, malakas na ang ambon. Hindi sapat ang payong ni Lando para sa kanilang lahat. Napatingin siya sa dulo ng kalye kung saan may nakaparadang ilang pedicab. Sa kabutihang palad, may natira pang isa, ang kay Mang Orbit, kapitbahay nilang pedicab driver, na kadalasan ay ginagawang panangga sa ulan. Ang pedicab niya, Orbit, sigaw ni Lando habang pumakaripas ng lakad. Orbit, gising ka pa ba? May gumalaw sa loob ng pedicab. Ilang segundo lang, sumilip ang kulot at antok na mukha ni Mang Orbit. Sino ba to? Ay, Lando! Anong oras na? Alauna na yata. Napano ka? Pre, tulong naman. Hingal ni Lando, itinuro ang tatlong batang nakatayo sa likod niya. Kailangan ko silang maiuwi. Hindi na pwedeng doon sa ilalim ng tulay matulog. Napatingin si Mang Orbit sa mga bata. Basang-basa, nanginginig, halatang gutom. Hindi na ito nagtanong pa ng marami. Sige na, sakay na kayo. Bukas na lang ako magtanong. Paandar ko na to. Binuksan ni Lando ang kurtina ng pedicab. Inalalayan sina Risa, Miko at Lalaine na sumakay. Nang may sakay na niya ang tatlo, saka siya umupo sa gilid kahit halos wala ng espasyo. Habang umaandar ang pedicab sa madulas na kalsada, natasilip sina Miko at Lalaine sa maliit na bintana. Pinagmamasdan ang lumalayo nilang taguan sa ilalim ng tulay. Si Risa naman, tahimik na nagdarasal. Sa loob ng maliit at maingay na pedicab, tahimik na nagtanong si Lando sa sarili, kaya ko ba to? Pero sa bawat tingin niya sa tatlong muka, alam niyang huli na para umatras. May pagkakataon siyang hindi magbulag-bulagan at pinili niyang tumingin. Kinabukasan, maaga pa ring nagising si Lando. Pero kahit pinipilit niyang ituon ang isip sa trabaho, hindi mawala sa utak niya ang mga aninong nakita niya kagabi sa tabi ng kanal. Habang nagbubuhos siya ng tubig sa timba, parang naririnig niya pa rin ang mahihinang ingay sa ilalim ng tulay. Hindi lang kaluskos ng daga, kundi parang hikbi ng mga batang nagpipigil ng iyak. Lando, anong problema? Parang lutang ka ngayon ah. Puna ni Mang Temyong nang magpirma siya sa logbook. Wala naman po, Mang Tem. Pilit ng ngiti ni Lando. Medyo kulang lang sa tulog. Pero totoo, hindi siya nakatulog ng mahimbing. Sa bawat pagpikit niya, naaalala niya ang payat na braso ng batang nakaakap sa karton, ang paang walang tsinelas na nakausli sa gilid ng trapal. Habang nagwawalis siya sa hallway, lumapit si Melchor, dala ang kape nitong nakalagay sa paper cup. Kuya Lando, balita ko raw, papalitan na yung ibang makina. Baka pati tayo, mapalitan na rin ng robot. Robot na nagwawalis? Nakangiting balik ni Lando, pilit na nakikisakay. Nako, baka tagalitan yan. Hindi marunong makisama sa kusinera. Nakihalakak si Melchor, pero si Lando agad ding bumalik sa tahimik na pagtatrabaho. Sa bawat hagod ng walis sa sahig, pakiramdam niya para siyang kinukurot ng konsensya. Ilang beses na ba siyang dumaan sa tulay na iyon, walang ginagawa habang may mga batang nagkukubli sa dilim. Sa tanghalian, unipo siya sa sulok ng kantina, bit-bit ang baon na kanin at pritong talong. Lumapit si Aling Sopronia, may dala na namang dagdag na sabaw. O eto na naman, dagdag na sabaw para sa inyo ni Aling Amparo, sabi nito. Parang mas tahimik ka ngayon ah, may iniisip ka? Napayuko si Lando, may nakita lang po kasi ako kagabi, sa may tulay. Mga bata po, mukhang doon natutulog sa tabi ng kanal. Saglit na natahimik si Aling Sophronia. Matagal nang may mga bata doon, Lando.
Pero napailing siya. Alam mo naman ang mundo. Minsan kahit gustuhin mong tumulong, wala ka ring magawa. Yun nga po ang iniisip ko, sagot ni Lando, nakatitig sa sabaw na umaaso. Kung wala rin naman akong maibibigay, anong silbi ng pakikialam ko? Tinitigan siya ni Aling Sofronia. Minsan hindi pera ang kailangan ng tao. Minsan, lakas lang ng loob ng isang taong handang magsabi, hindi tama to, pero ikaw na bahala, Lando. Alam ko namang mabigat na ang pasan mo. Pag uwi niya ng gabing iyon, tila mas mabigat ang hakbang niya. Madilim ang langit, makapal ang ulap, at may mga unang patak na ng ulan. Nang makarating siya sa tulay, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na may kasamang amoy putik at basura. Sumisilip na ang mga kidlat sa malayo. Habang naglalakad, napansing may nakasabit na bagong karton sa gilid ng railing. Parang pilit na itinakip sa may bungad ng kanal. Pagdaan niya, may mahina siyang narinig na boses. Ate, giniginaw ako. Napatigil si Lando. Hindi na yon imahinasyon lang. Malinaw na boses yon ng isang bata. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng tulay. Kumakabog ang dibdib. Hello? Tawag niya. Hindi masyadong malakas. May tao ba dyan? Walang sumagot sa una. Ang tanging narinig niya lang ay pag-ugong ng dumara ang jeep sa kalsada at lagaslas ng tubig sa kanal. Pero pagkaraan ng ilang sekundo, may umubo sa loob, isang tuyong ubo na parang galing sa batang matagal nang inuubo. Huwag kang maingay, Miko. Mahinang bulong ng isang mas maandang boses. Baka pagalitan tayo. Unti-unti inangat ni Lando ang karton na nakatakip. Doon niya nakita ang tatlong magkakasiksik na mga bata. Basa ang mga damit, nakaupo sa sahig na sementong malapit na sa tubig. Ang panganay, isang dalagitang maputla na may buhok na kinulayan ng araw at alikabok. Niyayakap ang batang lalaki at isang mas maliit na batang babae. Napatda si Lando. Diyos ko! Tumingala ang dalagita. Halatang handang tumakbo kung sakaling sasaktan sila ng estranghero. Kuya, aalis na po kami. Huwag niyo lang po kaming ipahuli. Mabilis nitong sabi. Nanginginig ang boses. Hindi. Agad na sagot ni Lando. Itinaas ang dalawang kamay na parang pinapakita na wala siyang armas. Hindi ako pulis. Hindi rin ako masamang tao. Dumadaan lang ako dito araw-araw. Ngayon ko lang kayong nakita ng ganito kalapit. Napansin niya ang isang delatang sardinas na nakasilid sa tabi ng dalagita. Sarado pa, walang pambukas. Kita rin ang basang karton na tila naging higaan na nila. Anong pangalan ninyo? Tanong ni Lando. Dahan-dahang bumababa sa sementong bahagi para hindi sila matakot. Ako po si Risa, sagot ng dalagita. Hindi inaalis ang kamay sa balikat ng nakababatang kapatid. Ito po si Miko, tsaka si Lalaine. Itinuro niya ang batang lalaki na halos nakadikit na sa dingding at ang batang babaeng nakapikip, nanginginig. Ilang taon na kayo? Tanong ni Lando. Mahina ang tono. Ako po, 13, sagot ni Risa. Si Miko, 9. Si Lalaine, 5 pa lang po. Nasaan ang nanay at tatay ninyo? Mabilis ang tanong na lumabas sa bibig ni Lando, kahit alam niyang baka masakit sagutin. Sandaling natahimik si Risa, bago tumulo ang luha mula sa mga mata nito. Patay na po sila, kuya. Matagal na. Naiwan po kami sa tayuhin namin, si Tito Norbin. Pero lagi niya kaming sinasaktan, pinapalo, pinagtatrabaho. Ayaw na po naming doon, kaya tumakas kami. Wala na po kaming mauwian. Dito na lang kami nagtatago. Parang may kung anong humigpit sa dibdib ni Lando. Ang pangalan ng tiyuhin, Norbin, agad na nagmarka sa isip niya. Kita niya sa braso ni Risa ang mga luma at bagong pasa. Si Miko naman, may sugat sa tuhod na halatang hindi nalinisan, at si Lalaine, tila may lagnat. Mainit ang noon ng marahan niyang hipuin. Matagal na ba kayong nandito? Tanong niya. Halos mapalunok sa bigat ng sitwasyon. Mga ilang buwan na po, sagot ni Risa. Minsan po, binibigyan kami ni Boy Pilo ng tinapay, yung nagbebenta ng sampagita. Minsan po, dumadaan ang mga tao, titingin lang, tapos lalakad na. Sumagi sa isip ni Lando ang sariling muka na ilang beses na ring dumaan dito, tumingin at naglakad lang palayo. Parang sampal sa kanya ang sinabi ni Risa. Ilang ulit na ring ba siyang naging parte ng mga dumaan lang? Kuya,
Hindi niyo po ba kami ipapapulis? Tanong ni Miko, nanginginig ang boses. Kasi po, sabi ni Tito Norbin, kapag tumakas kami, huhulihin daw kami at ikukulong. Umiling si Lando, mahigpit. Hindi kayo dapat kinukulong. Bata pa kayo. Nasa bahay kayo. Sa paaralan. Hindi dito sa tabi ng kanal. Sumiklab ang kulog sa langit. Sabay buhos ng mas malakas sa ulan. Umagos ang tubig sa gilid. Unti-unting pumapasok sa lungga ng mga bata. Mabilis na tumayo si Lando. Hindi pwede to, bulong niya sa sarili. Hindi na ako pwedeng magbulag-bulagan. Sa isip niya, narinig niya ang boses ni Father Leandro. Mula sa isang misa ilang taon na ang nakalilipas. Walang mas masakit sa Diyos kundi ang taong kaya namang tumulong pero piniling umiwas. Para bang nasa tabi niya ngayon ang matanda, nakatingin sa kanya, naghihintay ng desisyon. Tumingin siya kay Risa, kay Miko, kay Lalain. Basang-basa na ang mga bata, nanginginig. Naramdaman niyang kumikirot ang tuhod niya sa ginaw, pero mas matindi ang kirot sa puso niya. Sumama kayo sa akin, mariing sabi ni Lando. Kahit hindi pa niya alam kung paano niya bibitbitin ang tatlo. May maliit kaming bahay ng nanay ko. Hindi maganda, masikip, pero hindi ganito. Hindi kayo dapat natutulog sa kanal. Nagkatinginan ang magkakapatid. Kita sa mata ni Risa ang takot at pag-aalinlangan. Pero may kaunting liwanag na rin, parang unang sinag ng araw sa makulimlim na langit. Sigurado po kayo kuya? Mahina nitong tanong. Baka po maabala lang namin kayo. Kung ibabalik ko kayo sa tulay na to, dun ako hindi mapapatawad ng Diyos. Sagot ni Lando, diretso ang tingin. At hindi rin mapapatawad ng nanay ko yon. Dahan-dahang tumayo si Risa, kalong si Lalain, habang si Miko naman ay kumapit sa laylayan ng pantalon ni Lando. Sa ilalim ng tulay na iyon, sa gitna ng ulan at ingay ng kalsada, nagpa siya ang isang mahirap na janitor na magbago ng takbo ng buhay ng tatlong batang matagal nang hinihintay na may isang taong hindi tatakbo palayo. Pagdating nila sa barong-barong ni Lando, halos lumipas na ang kalagitnaan ng gabi. Basang-basa ang paligid, kumikidlat pa sa malayo at ang putik sa eskinita ay kumakapit sa mga tsinelas nila. Dahan-dahang pumatop si Lando sa marupok na pintuan. Baka magulat si Amparo sa biglang pagdating niya na may kasamang mga bata. Nanay, ako po to, mahinang tawag ni Lando. Huwag po kayong mabibigla ha. Narinig niya ang mahinang paggalaw sa loob. Kasunod ang pamilyar na ubo ng ina. Bumukas ng bahagya ang pinto at sumilip ang payat na mukha ni Amparo. Nakasaplot ang lumang duster at may nakataling bimpo sa ulo. Lando, ang oras na Natigilan ito nang mapansin ang tatlong batang nakasilip sa likod ng anak niya. Sino ang mga yan, anak? Huminga ng malalim si Lando. Nay, wala po silang matulugan. Sa tabi po sila ng kanal nakatira. Mga iniiwan na bata. Pwede po ba muna sila dito? Kahit ilang araw lang, habang naghahanap tayo ng matutulungan na mas maayos para sa kanila. Tumingin si Amparo sa mga bata. Kita niya ang pagod sa mukha ni Risa, ang takot sa mata ni Miko, at ang panghihina ni Lalain na halos nakasandal na sa dibdib ng ate niya. Parang may humaplos sa puso ng matanda. Marahil na alaala niya ang mga panahong hirap din siyang mag-alaga kay Lando na mag-isa lang. Mga iho, iha, pasok kayo. Mahina pero malumanay na sabi ni Amparo. Maliit lang ang bahay namin, pero hindi yan kanal. Binuksan ni Lando ng todo ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin kasabay ng mga bata. Sa loob, kita ang maliit na papag ni Amparo, isang lamisita, 2 plastic na monoblock na sira na ang sandalan, at isang lumang kalan sa gilid. Sikip na nga kung tutuusin, pero para sa 3 batang sanay sa simentong sahig ng tulay, parang palasyo na ito. Magandang gabi po, mahiyain na bati ni Risa. Pasensya na po, makikitulog lang po sana kami. Lumapit si Amparo at marahang hinaplos ang buhok ng dalagita. Hindi kailangan humingi ng paumanhin sa paghahanap ng bubong, iha. Mas dapat humingi ng paumanhin ang mundong hinayaang matulog kayo sa kanal. Nagkatinginan sina Lando at Amparo, tila nagkaintindihan ng walang salita. Lumapit si Lando sa lumang aparador, kinuha ang iilang tuyong damit at lumang kumot. O siya, sabi ni Lando, eto muna ang pwede ninyong isuot. Pagpasensyahan nyo na,
Luma pero malinis. Maligo muna kayo ng konti, ha? Para hindi kayo sipunin. Kinulungan niya si Risa na magbuhos gamit ang tabo sa likod ng bahay, kung saan may isang drum na tubig. Si Miko naman ay binantayan niya habang naglinis ng sugat sa tuhod, gamit ang kaunting betadine na hinihigpit niyang itinatabi para kay Amparo. Si Lalaine halos tulog na sa sobrang pagod, kaya't si Amparo na mismo ang nagpunas ng basang bimpo sa katawan nito. Pagbalik nila sa loob, inayos ni Lando ang isang bahagi ng sahig, nilatag ang manipis na kutson na dating kanya at doon niya pinahiga ang magkakapatid. Siya na ang tumabi sa pinto, sa malamig at matigas na sahig. "Kuya," mahinang sabi ni Miko bago pumikit. "Salamat ha." "Wala yon," sagot ni Lando, nakatingala sa bubong na butas-butas. "Matulog kayo bukas. Maghahanap tayo ng tulong para sa inyo." Kinabukasan, maaga pa lang nagising si Lando. Tahimik pa ang mga bata, magkatadikit na parang sisiw sa isang pugad. Si Amparo naman ay nakaupo na, nag-aayos ng maliit na kaldero. "Anong plano mo, Lando?" tanong ng ina. Hindi nakakaalis ang tingin sa natutulog na mga bata. "Kailangan ko po sigurong lumapit sa barangay, Nay," sagot ni Lando habang isinusuksok ang kamiseta sa pantalon. "Hindi naman pwedeng dito na lang sila habang buhay. Wala tayong sapat, pero kahit kapaano, hindi sila babalik kay Norbin. Kailangan ba'y lapit sila sa mga taong may alam at may kapangyarihan?" "Kapitan Remigio?" tanong ni Amparo. "Tsaka yung social worker na minsang pumunta dito noon?" "Opo, si Ma'am Clarice," sagot ni Lando. "Kahit kinakabahan ako, susubukan ko. Ang importante, hindi sila mapapabalik sa kamay ng taong nananakit sa kanila." Bago siya lumabas, dumaan pa muna siya sa sari-sari store. Doon, nadatnan niya si Aling Bebang na nag-aayos ng mga paninda. "Oh Lando, ang aga mo na naman," bati nito. "Parang naubusan ka na ng tulog sa payat mo ah. Anong bibilhin mo?" "Aling Bebang, pa?" Saglit siyang tumigil, nagbilang ng barya sa bulsa. 1 kilo pong bigas, tsaka kalahating dosenang itlog. Napataas ang kilay ni Aling Bebang. "Aba, bongga ah. Dati kalahating kilo lang ng bigas ang kinukuha mo. May bonus ka ba?" Ngumiti si Lando, nahihiya. "May, bisita po kasi, mga bata. Kailangan may makain sila." Natigilan si Aling Bebang, tumingin sa kanya na may halong pagtataka at paghanga. Kung sino man niya mga batang yan. "Swerte sa kanila na ikaw ang nakasalubong nila," sabi nito, sabay dagdag ng 2 sachet ng kape sa supot. "Libre na yan, para naman hindi mo makalimutan ang sarili mong kape." Pag-uwi, nadatnan niyang gising na si Risa, tahimik na nakaupo sa gilid ng papag, tila nahihiya pa ring gumalaw. "Kuya Lando, pwede na po kaming umalis kung istorbo kami," mahina nitong sabi. "Ayaw po namin na kayo pa nahihirapan." "Hindi kayo istorbo," mariing sagot ni Lando. Inilapag ang supot ng bigas at itlog. "Pero hindi rin pwede na parang wala lang to. Kailangan nating gawin yung tama." Habang nagsasaing, pinagmasdan niya ang mga bata. Napansin niya ang mga luma at bagong pasa sa braso ni Risa, ang maliit na latay sa leeg ni Miko, at ang malalim na eye bags ni Lalaine kahit bata pa. Lalong tumibay ang desisyon niya. Matapos mag-almusal, iniwan ni Lando ang mga bata kay Amparo at naglakad papuntang barangay hall. Sa loob, abala ang mga tao. May nag-aayos ng papeles, may nagrereklamo tungkol sa kapitbahay, may nagbabayad ng barangay clearance. "Lando!" tawag ni Kapitan Remigio na nakaupo sa likod ng mesang may hawak na tasa ng kape. "Anong atin?" Lumapit si Lando, halatang kabado pero matatag ang tingin. "Kap, may kailangan po akong i-report. May 30 batang galing sa ilalim ng tulay, sa may estero. Inuwi ko po kagabi. Inaabuso po raw ng tiyuhin nila. Hindi po ako mapapalagay kung hindi ko sasabihin sa inyo." Napangiti si Kapitan sa una. Akala'y simpleng kwento lang. Pero nang marinig ang salitang inaabuso, agad na nagbago ang seryosong ekspresyon nito. Kumaway siya sa sekretarya. "Patawag si Ma'am Clarice," utos ni Kapitan. "Sabihin mong may urgent na kaso ng mga minor de edad." Kalahating oras lang ang lumipas, dumating ang social worker na si Ma'am Clarice Tadeo. Nakapantalon at simpleng blouse, may dalang folder at ballpen. "Good morning, Kat. Ano pong kaso?" tanong niya. "Itong si Lando," turo ni Kapitan. "May dinalang balita tungkol sa 3 batang tinutuluyan sa ilalim ng tulay.
Ikaw na ang kausapin, Clarice. Alam mong mas kabisado mo yan. Umupo si Lando sa harap ni Ma'am Clarice at doon niya buong puso na ikinwento ang lahat kung paano niya nakita ang mga bata. Ang kwento tungkol kay Norbin, ang mga pasa sa katawan, at ang gabing nagpasya siyang iuwi sila. Minsan sumisingit si Ma'am Clarice ng tanong, "Sigurado ka ba sa pangalan ng tiyuhin? May iba pa bang nakakita sa mga bata doon? May mga kapitbahay ba kayong matatawag na saksi?" "Pwede po siguro si Mang Orbit," sagot ni Lando. "At si Boy Pilo, yung batang nagbebenta ng sampagita. Minsan daw, binibigyan siya ng tinapay para sa kanila." Tumango si Ma'am Clarice, halatang nag-iipon ng impormasyon. Noong una, may bahagyang pag-aalinlangan sa mukha niya. Sanay na kasi siya sa mga kasong may magulo o kulang ang detalye. Pero habang tumatagal ang kwento ni Lando, kitang-kita sa tono nito ang katapatan at kabigatan ng konsensyang nag-udyok sa kanya. "Kap, pwede tayong mag-request ng blotter tungkol kay Norbin, tama?" sabi ni Ma'am Clarice. "At kailangang makita ko agad ang mga bata." "Sasamahan ko kayo," sabat ni Kapitan Remigio. Hindi pwedeng minamaliit ang ganitong sumbong. Makalipas ang ilang minuto, sabay-sabay silang tumungo sa barong-barong ni Lando. Si Kapitan, si Ma'am Clarice at isang tanod na nagngangalang Karudi. Pagdating doon, nadatnan nilang naglalaro sa sahig si Miko at Lalain, gamit ang 2 tansan at isang lumang laruan, habang si Risa ay tumutulong kay Amparo magluto ng simpleng sabaw. Pagpasok nila, agad na nagsumiksik sa likod ni Risa ang 2 bata, takot sa uniforme at mga bagong muka. Lumapit si Ma'am Clarice, siya umupo upang pantay sila ng tingin. "Hello," malumanay nitong bati. "Ako si Tita Clarice. Huwag kayong matakot ha. Nandito kami para tulungan kayo. Hindi namin kayo ibabalik sa sinumang nananakit." Napayuko si Risa, pero dahan-dahang tumango. "Totoo po ba yon?" mahina niyang tanong. "Oo," sagot ni Ma'am Clarice. "May mga lugar na mas ligtas sa ilalim ng tulay. May higaan, pagkain, mga kaedad niyong pwedeng maging kaibigan. Pero kailangan muna namin ng pahintulot ninyo at ng tulong ni Kuya Lando." Tumingin si Risa kay Lando na nakatayo sa gilid, halatang naiiyak. "Kuya, sasama po ba kayo sa amin?" "Sasama ako sa inyo," sagot niya, garalgalang boses. "Hindi ko kayo iiwan. Pero ito ang pagkakataon nyo para magkaroon ng mas magandang buhay. Mas maayos na higaan. Makakapag-aral kayo." Sa tulong ng barangay, dinala sina Risa, Miko at Lalain sa shelter na pinapatakbo ni Sister Marceline, isang madre na matagal nang nangangalaga sa mga batang tulad nila. Habang bumibiyahe sa loob ng multicab, nakasilip sa bintana si Lalain, pinagmamasdan ang unti-unting paglayo ng tulay na minsan ay naging mundo nila. Sa pagdating sa shelter, sinalubong sila ng mababang pakod, maniit na kapilya at mga batang naglalaro sa liit na palaruan. May mga higaan, maayos na paliguan at kusinang amoy kanin, hindi kanal. Habang inaasikaso ni Ma'am Clarice ang mga papeles, lumapit si Sister Marceline kay Lando. "Salamat sa iyo, iho." Anito, hawak ang rosaryo sa isang kamay. "Hindi lahat ng dumadaan sa tulay na yon tumitigil. Ikaw tumigil ka at pinili mong tumulong." Napatingin si Lando sa 3 bata ngayon ay inaabot ng hot pandesal ng ibang staff. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa panibagong kapalit ng desisyon niya. Hindi na sila matutulog sa bahay nila ni nanay. Lumapit si Risa, hawak si Lalain, habang si Miko ay nasa gilid kumakain ng pandesal. "Kuya Lando," tawag ni Risa, "dito na po ba kami titira?" "Oo," sagot niya, pilit numingiti. "Mas maganda rito, mas ligtas. May mga teacher, may mga bantay. Mas makakapag-aral kayo." "Pwede po ba kayong bumisita?" tanong ni Miko. Tila natatakot na hindi na niya makikita si Lando. "Tuwing day off ko," pangako ni Lando, "bibigyan ko kayo ng pandesal, tsokolate at balita tungkol kay nanay. Ako na ang magiging tatay Lando ninyo kung okay lang sa inyo." Napaluha si Risa, tumango at niyakap si Lando ng mahigpit.
Sumunod si Miko at Lalaine. Kumapit sa laylayan ng kanyang damit, parang ayaw bumitaw. Sa yakap na iyon, alam ni Lando na hindi na siya simpleng janitor lang na naglilinis ng sahig sa pabrika. Siya na ang naging tulay mula sa kanal, patungo sa bagong simula ng 3 batang matagal nang tinataboy ng mundo. At sa kabila ng sakit ng paghiwalay, umayag siyang maging Tatay Lando mula sa malayo, isang pangakong hindi niya balak sukuan. Mabilis ang lumipas na mga buwan matapos mailipat sina Risa, Miko at Lalaine sa shelter ni Sister Marceline. Sa unang linggo, halos araw-araw na dumadalaw si Lando tuwing matatapos ang oras niya sa pabrika. Kahit pagod at amoy chemical pa ang katawan, dumidiretso siya sa maliit na gate ng shelter. May dalang supot ng pandesal o minsan ay tigi isang tsokolating pasalubong para sa magkakapatid. Kuya Lando, sigaw ni Miko sa tuwing makikita siya mula sa maliit na bakod ng palaruan. Tumatakbo papalapit habang nakataas ang 2 kamay. Sumusunod si Lalaine, hawak pa rin ang luma niyang manika, pero ngayon ay nalabhan na at hindi na amoy kanal. Pagkaraan ng ilang buwan, unti-unti nang nag-iba ang itsura ng mga bata. Si Risa, na dati laging nakayuko at may bakas ng takot sa mata, ngayon ay palaging may bit-bit na mga librong ipinahiram ng mga volunteer teacher sa shelter. Si Miko, na laging nanginginig sa lamig, ngayon ay mas malakas na. Madalas may dalang maliit na laruan o pinagtagpi-tagping wire na ginagawa niyang robot. Si Lalaine naman, na noon ay halos walang imig, ngayon ay nagiging maingay na sa pagkanta ng mga nursery rhymes sa maliit na kapilya tuwing linggo. Isang hapon, nadatnan ni Lando si Risa na nakaupo sa ilalim ng punong santol sa loob ng compound. Nagbabasa ng lumang science book. Lumapit siya, nakangiti. "O Risa," bati niya. "Aba, parang mas madalas na kitang nakikitang may libro ah. Hindi ka na natatakot sa mga letra?" Napangiti si Risa, pero hindi inalis ang tingin sa pahina. "Hindi na po kuya. Ang sabi ni Teacher Nena, kaya ko raw po maging honor student kung magsusumikap ako. Gusto ko pong subukan." "Teacher Nena?" Tanong ni Lando na palingon sa direksyong tinuro ng dalagita. Doon niya nakita ang isang babaeng nasa late 20s, naka-ponytail, nakasimpleng blouse at maong. Nakaupo sa bangkong kahoy habang tinuturuan ang 4 pang bata ng math. May malumanay na boses at mapagkalingang ngiti. Nang magtama ang kanilang mata, bahagya itong tumango bilang pagbati. Lumipas pa ang mga buwan. Naging mas masinsin ang iskediul ni Lando, sa umaga hanggang hapon sa pabrika, tapos tuwing gabi. Nagsisimula siyang magtrabaho bilang tagalinis sa isang maliit na internet cafe sa kanto na pag-aari ni Kuya Vance. Doon, siya ang nagwawalis ng sahig, naglilinis ng keyboards, at minsan ay tumutulong magbantay kung kailangan. "Lando, sigurado ka ba sa ginagawa mo?" Tanong ni Kuya Vance isang gabi habang nagbibilang ng kita. "Parang sobra ka na sa trabaho. Baka bumigay ka niyan." "Okay lang po," sagot ni Lando. Pinipiga ang basang-basahan. "Mas mabuti na to kaysa wala akong maibigay, na kahit konting extra para kina Risa. Gusto ko kasi, pag may kailangan silang school supplies, may maibibigay ako, kahit maliit lang." "Sila ba yung mga batang dinala mo sa shelter?" tanong ni Kuya Vance. "Yung galing sa ilalim ng tulay?" "Opo," sagot ni Lando. May konting kislap sa mata. "Sila po yun. Tuwing day off niya, bit-bit ang kaunting naipon. Bumibili siya ng papel, lapis at minsan mumurahing notebook na may makukulay na cartoon sa cover. Binabalot niya yun sa dyaryo, parang regalo, bago pumunta sa shelter. Isang linggo, nadatnan niyang nagpi-practice kumanta si Lalaine kasama ang ilang bata sa maliit na kapilya. Si Sister Marceline ang tumutugtog ng gitara, habang si Lalaine ay buong lakas na umaawit, kahit minsan wala sa tono. Nangaupo sa hulihan si Miko, may hawak na laruan niyang robot-robotan, at minsan ay tumutugtog ng improvised na tambol gamit ang lumang lata. Nag-level up na ang choir namin, Lando. Biro ni Sister Marceline nang lumapit siya. Si Lalaine, hindi na iaiyak lang. Isa na siya sa pinakamalakas ang boses. "Kuya Lando!" sigaw ni Lalaine, sabay takbo papalapit. "Narinig mo po ko? Ang sabi po ni Sister,
Maganda na raw po boses ko kahit minsan sintunado. Totoo yun. Natatawang sagot ni Lando. Lumuhod para maabot ang bata. Hanggang may konsyerto kayo, bibili ako ng tiket kahit ako lang manonood. Sa pagdaan ng mga taon, naging mas abala rin si Risa sa pag-aaral. Tuwing bibisita si Lando, may dala na tong card na puno ng marka. Tingnan niyo po kuya, sabik na sabi ni Risa isang beses, iniaabot ang report card. May line of 9 na po ako sa math at science. Napanganga si Lando, halos hindi makapaniwala. Nako, baka mas magaling ka na sa akin. Ako nga, nahihilo na sa plus at minus noon pa. Hindi po mangyayari yun, kuya. Ngiti ni Risa. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po malalaman kung ano yung mga plus at minus na yan. Doon niya rin mas nakilala si Nena, ang volunteer teacher na madalas niyang nakikitang kausap ni Risa. Isang hapon, nadatnan niyang magkasamang nagre-review sina Risa at ilang bata sa mesa, habang si Nena ay nakatayo sa tabi, naghahanda ng chalk. Excuse po, maingat na sabi ni Lando. Ako po si Lando, yung tingatawag nilang Tatay Lando dito, sabad ni Nena, nakangiti. Ako si Nena, naririnig ko na po ang pangalan ninyo araw-araw. Halos lahat ng magandang kwento ng mga bata, may Kuya Lando o Tatay Lando sa simula. Namula si Lando, napakamot sa batok, sobra naman po sila. Wala naman po akong ginawa, may ginawa ayo. Putol ni Nena, seryoso ang tingin. Pinili niyo po sila. Sa dami ng taong dumaan sa tulay, kayo yung tumigil. Hindi lahat may lakas ng loob na gawin yon. Hindi po biro yon. Simula noon, tuwing bibisita si Lando, minsan ay sabay silang naglalakad ni Nena sa maliit na hardin ng shelter habang nagpukwentuhan. Nakikinig siya sa kwento ng dalaga tungkol sa mga pangarap nitong magtayo ng mas maraming libreng tutorial center para sa mga batang mahihirap. Siya naman, ikinukwento ang buhay niya sa pabrika, kay Amparo, at kung paano siya natutong kumapit sa mabubuting salita ng mga pari at nanay niya. Isang araw, may dinalang masamang balita si Ka Rudy, ang tanod, nang mapadaan ito sa shelter habang naroon si Lando. Lando, tawag niya. Seryoso ang muka. May balita ako tungkol kay Norbin. Nanlamig ang leeg ni Lando sa narinig na pangalan. Agad na napalingon si Risa, na noon ay nagwawali sa may gilid ng kusina, at alam niyang narinig din ito. Bakit o, Ka Rudy? Tanong ni Lando. Nahuli na siya, sagot ni Ka Rudy. Hindi lang dahil sa reklamo tungkol sa mga bata. May iba pa palang kaso, pang-aabuso, pagnanakaw, at kung ano-ano pa. May witness din na nagsabing may pinapalo siyang mga bata dati. Matagal-tagal siyang makukulong. Napayuko si Risa, nanginginig ang labi. Lumapit si Lando, marahang hinawakan ang balikat nito. Ligtas na kayo, mahinang sabi niya. Hindi na kayo mauuwi sa kanya. Hindi na kayo matatakot tuwing may lalaking lasing sa kanto. Tumulo ang luha ni Risa, pero ngayon, hindi na iyon luha ng takot. Luha iyon ng pag-ahon mula sa bangungot. Si Miko na tahimik na nakikinig ay mahigpit na hinawakan ang kamay ni Laleng. Kinagabihan, nagtipon-tipon sila sa maliit na kapilya. Habang nagdadasal, napansin ni Lando na iba na ang itsura ng mga batang minsan ay sabit lang sa ilalim ng tulay. May bigat pa rin sa puso, pero may liwanag na sa mga mata. Sa labas ng kapilya, habang nakaupo sila sa hagdan, nagkwento si Lando gaya ng nakasanayan ng mga simpleng alamat at kwento ng kabataan niya. Nang matapos, biglang nagsalita si Miko. Kuya Lando, sabi ni Miko, hawak ang paborito niyang laruan na gawa sa spare wires. Paglaki ko, gusto kong gumawa ng mga totoong robot. Yung pwedeng tumulong maglinis, magbuhat at magbantay sa mga bata para hindi nila maranasan yung naranasan namin. Engineer ang tawag doon, sabat ni Nena na nasa may gilid nakikinig. Bagay sa'yo yon, Miko. Naku, engineer agad, natatawang sagot ni Lando. Pwede, kayang-kaya mo yan. Si Laleng naman, nakahilig sa balikat ni Risa, biglang nagsalita. Ako po, kuya, gusto ko pong magkaroon ng malaking bahay na puro kanta. Yung mga bata, pwedeng kumanta araw-araw. Walang sasaway. May piano, gitara, tsaka mikropono.
Music school ang tawag doon, Lalaine, paliwanag ni Nena, nakangiti. Isang lugar kung saan pwedeng mag-aral ng musika ang mga bata. Napangiti si Lando, tiningnan ang maliit na batang dati halos hindi makapagsalita. Isipin mo yon ha, Lalaine Joy Music School. Ang sosyal pakinggan. Tumawa ang mga bata. Sa gitna nila tahimik na nakatingin sa langit si Risa bago nagsalita. Ako po, sabi ni Risa, marahan. Gusto kong magdayo ng negosyo balang araw. Isang kumpanya na tumutulong sa mga batang katulad namin. Yung kita, hindi lang para yumaman kami, kundi para makapagpaaral ng mas maraming bata sa shelter ni Sister. Natigilan si Lando, napatingin sa dalagita. Sa loob ng maliit na kapilya, sa ilalim ng ilaw na dilaw at mahinang hangin ng electric fan, naramdaman niyang may nabubuong mas malaki pa sa inaasahan niya. Mga pangarap nyo, ha? Sabi ni Lando. Nangingiti pero medyo namumula ang mata. Engineer, musikera, negosyante. Tumingin sa kanya si Risa. Kayo po kuya? Ano pong pangarap ninyo? Saglit siyang natahimik. Hindi niya sanay pag-usapan ang sarili niyang mga pangarap. Pero napatingin siya sa tatlo. Sa mga batang minsang natutulog sa tabi ng kanal at ngayon ay nagtatanong kung ano ang gusto niyang marating. Ang pangarap ko, mahinang sagot ni Lando. Yung makita ko lang kayong tatlo na natupad lahat ng sinabi niyo. Kahit janitor pa rin ako hanggang tumanda. Okay na ako. Basta pag nakita ko kayong nakagraduate, may trabaho at hindi na tinatawag na batang kanal, masaya na ako. At sa gabing iyon, sa simpleng kwento ng mga pangarap sa gitna ng shelter, hindi na malayan ni Lando na nagsisimula ng gumalaw ang panahon sa mas malaking paraan. Sa bawat hakbang niya sa pabrika, sa bawat pagpunas ng sahig at pagligpit ng kalat sa internet cafe, may kasabay itong unti-unting pag-angat ng tatlong batang minsan nang itinatago sa dilim. Ngayon ay unti-unting hinahabol ng liwanag ng mga pangarap nilang piniling maniwalang posible. Mula sa gabing nagkwentuhan sila tungkol sa mga pangarap, mas lalo pang naging mabilis ang takbo ng panahon. Hindi na malaya ni Lando na ang mga batang minsang magkakasiksik sa ilalim ng tulay ay unti-unti nang nagiging binata at dalaga sa harap ng mga mata niya. Kuya, may entrance exam daw po sa malaking eskwelahan sa Maynila. Balita ni Risa isang hapon habang magkasabay silang naglalakad sa maliit na hardin ng shelter. Hawak niya ang isang papel na may logo ng isang kilalang universidad. Sabi ni Teacher Nena, pwede daw po akong mag-apply sa scholarship. Baka sakali. Napahinto si Lando. Napatingin siya sa papel, tapos kay Risa. Yung universidad sa Quezon City? Tanong niya. Yung may malaking gate at puro mayayaman ang nag-aaral? Opo, sagot ni Risa. Halata ang kaba at sabik sa boses. Natakot po ako noong una. Pero naisip ko, hindi po ba kayo ang laging nagsasabi na hindi kasalanan ang mangarap? Ang kasalanan yung sumuko agad? Napakamot sa batok si Lando. Napangiti ng bahagya. Ako ba nagsabi nun? Ang talino ko pala minsan? Biro niya, sabay buntong hininga. Subukan mo, Risa. Wala namang mawawala. Pag pumasa ka, mas malapit ka sa pangarap mong negosyo. Pag hindi, hindi ibig sabihin mali ka ng mangarap. Lumipas ang mga linggo at dumating ang araw ng exam. Tumayong parang tunay na magulang si Lando sa gilid ng gate ng universidad, nakasuot ng pinakamatino niyang polo na hiniram pa niya kay Kuya Vance. Si Risa may dalang maliit na bag at ballpen, halos hindi mapakali. Kuya, baka pumabigo lang ako. Usal niya habang nakapila sa pasukan. Risa, mahinahong tugon ni Lando. Kahit ano ang nangyari sa loob, tandaan mo, mas malayo na ang narating mo kaysa sa ilalim ng kanal. Wala nang exam ang kayang burahin yon. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas si Risa, pawis na pawis pero may kakaibang kislap sa mata. Mahiraap, reklamo niya pero sabay tawa. Pero ang saya kuya, kahit paano nasagutan ko ng maayos. Sabi ng proctor, lalabas daw ang resulta sa loob ng isang buwan. Habang si Risa ay lumalaban sa mga exam, si Miko naman ay sumabak sa mga science fair at robotics club sa high school na kapartner ng shelter. Sa maliit na workshop nila sa isang silid, gumagawa siya ng mga sasakyang debaterya,
mula sa sirang laruan at pinagtagpi-tagping wire. Kuya Lando, tingnan nyo! Masiglang sabi ni Miko. Ipinakita ang isang munting kotse na dumugulong sa sahig. Pag tinulungan ako ni teacher, gagawin daw naming mas malaki to. Baka makasali ako sa regional competition. Grabe, sagot ni Lando, halatang proud. Noon, lata lang hawak mo. Ngayon, kotse na. Huwag mo lang akong kalimutang isakay sa unang kotse mong ipopro design, ha? Sila Lane naman, mas lalong nababad sa musika. Sumali siya sa choir ng parokya at naging paborito siya ni Sister Marceline. Tuwing linggo, inilalapit ni Lando ang upuan ni Amparo sa harap ng maliit na TV sa barong-barong. Pinapanood nila ang live stream ng misa mula sa parokya, proyekto ng isang NGO, kung saan minsan ay nasisilip nila sila Lane na kumakanta sa harap. Naku, anak, sabi ni Amparo habang pinagmamasdan ang apu-apuhan sa puso. Ang galing na kumanta nila Lane, mas hinhin pa sa artista. Buti na lang talaga, hindi mo sila pinabayaan. Kung alam nyo lang, Nay, sagot ni Lando, nakangiti. Sila rin ang hindi nagpabaya sa pangarap ko na may magbago kahit konti sa mundong to. Dumating ang araw na lumabas ang resulta ng scholarship. Gabi na nang kumatok si Risa sa pinto ng parung-barong nila Lando, hingal na hingal. May hawak na papel. Kuya, sigaw niya. Halos sumabog ang boses. Kuya Lando, Nay Amparo! Nagulat si Lando, agad na binuksan ang pinto. Risa, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Hindi na siya nakapagsalita pa nang biglang yakapin siya ng dalagita. Mahigpit, umiiyak. Kuya, pumasa po ako. Full scholarship po. Tuition, libro, allowance. Lahat po makakapag-aral ako sa universidad. Parang biglang lumuwag ang dibdib ni Lando. Narinig niyang napahagihik si Amparo sa papag, sabay ubo. Yan ang sinasabi ko sa iyo, anak. Sabi ni Amparo nakatingala sa kisame. Ang sinumang may mabuting puso, may gantimpala rin. Makalipas ang ilang buwan, nag-iba na ang takbo ng buhay ng magkakapatid. Si Risa lumipat sa dorm sa Quezon City. Si Miko naman, naakuha ng scholarship sa isang engineering school sa Bulacan. Sila Lane, nabigyan ng partial scholarship sa Conservatory of Music sa Maynila. Kaya't mas madalas na siyang abala sa mga ensayo at resital. At si Lando, nasa parehong barong-barong pa rin. Pero may paparating na bagong balita. Isang araw, pinatawag siya ni Ma'am Clarice sa barangay hall. Nag-aalala pa siya, iniisip kung may problema ba sa shelter o sa mga bata. Lando, bungad ni Ma'am Clarice habang nakaupo silang dalawa sa maliit na opisina. May kakilala akong HR sa isang malaking business center sa Ortigas. Kailangan nila ng maaasahang janitor. Mas mataas ang sweldo kaysa sa pabrika. May SSS PhilHealth at mas maayos na benepisyo. Nanlaki ang mata ni Lando. Para saan po to? Para sa'yo, diretsong sagot ni Ma'am Clarice. Narinig niya ang kwento mo. Yung kay Risa, Miko at Lalaline. Natuwa siya. Sabi niya, ibang klase yung si Lando. Gusto ko ng ganyan tao sa building namin. Ano, interesado ka ba? Hindi agad nakasagot si Lando. Nakatingin lang siya sa papel na nilapag ni Ma'am Clarice sa harap niya. Application form, listahan ng requirements at mapa patungong Ortigas. Kapag tinanggap mo to, duktong ni Ma'am Clarice, mas mahirap ang biyahe mo, mas malayo. Baka hindi ka kasing dalas makadalaw sa shelter, pero mas kaya mong suportahan ang sarili mo, si Aling Amparo, at minsan, baka makatulong ka pa sa mga pangangailangan ng mga bata habang nag-aaral. Tahimik siyang tumango. Kung ganon, tatanggapin ko po para sa kanila, para kay nanay. Nagbago ang ritmo ng araw ni Lando. Sa halip na pabrika, naging mundo niya ang malamig na lobby ng isang mataas na gusali sa Ortigas. Nasa salamin na sahig, malamig na tiles, mga elevator na hindi niya mabilang. Bagong mukha ng mga empleyado, mga nakabarong, nakakemerikana, may phone na mamahalin. Siya, naka-uniforme pa rin ng janitor, pero mas maayos na ang tela, hindi kasing kupas ng dati. Kuya, dito ka pala ngayon nagtatrabaho. Minsang biro ng kapwa janitor na si Arnold, ibang level ka na, Ortigas boy na. Ngumiti lang si Lando. Pero totoo, mas malayo ang biyahe niya. Minsan dahil sa traffic at overtime, hindi na niya kayang bumisita sa shelter ng lingguhan. Nagiging buwanan. Tapos minsan,
lumalagpas pa. Dito unang dumating ang unang malaking pagsubok sa relasyon nila ng mga bata. Isang gabi, habang pauwi siya, siksikan sa jeep, may tumabi sa kanyang magnanakaw na hindi niya alam. Isang mabilis na kamay na dumukot sa bulsa niya. Nang makarating siya sa bahay, doon lang niya napansin. Nanay, napaupo siya sa upuan, natigilan. Wala na po yung cellphone ko. Yung luma mong keypad, tanim ni Amparo. Yung may laman na puro Risa, Miko, Lalaine sa inbox. Opo, sagot ni Lando. Parang biglang nawala ng hininga. Nandun po lahat ng number nila. Yung mga text nila. Yung mga update sa exam, sa oncerts. Tahimik na umupo si Amparo sa tabi niya. Pwede namang humingi ulit, anak. Mahinahon nitong sabi. Makakapunta ka naman ulit sa shelter, di ba? Opo, sagot ni Lando. Pero alam niyang hindi ganun kadali. Siksik ang schedule, malayo na ang biyahe. At minsan, mismong katawan niya ang sumusuko sa pagod. Lumipas ang mga buwan. Pumapasok siya araw-araw. Naglilinis ng malawak na lobby. Ng restroom na amoy mamahaling sabon. Ng conference room na may mga taong nag-uusap tungkol sa profits at targets. Sa tuwing napapadaan siya sa malaking glass window, tanaw niya ang EDSA, ang mga bus, at sa isip niya, tinatanong niya, kamusta na kaya si Narisa? Minsan, sa maliit na chapel sa ikalawang palapag ng building, nakaupo lang siya mag-isa sa hapon, nakapikit, nagdarasal. Panginoon, bulong niya, hindi po ako nagrereklamo sa trabahong to. Maraming salamat po dahil mas kaya ko nang buhayin si nanay. Pero sana, huwag niyo po hayaan na tuluyang maputol ang ugnayan namin nung mga batang yon. Kahit hindi nila ako maalala araw-araw, huwag niyo pong hayaang tuluyang mawala ako sa puso nila. Hindi niya alam, sa kabilang panig ng lungsod, abala si Risa sa pag-aaral at part-time na trabaho sa library. Si Miko sa mga proyekto ng engineering at si Lalaine sa mga recital at ensayo. Hindi na sila madalas makapunta sa shelter at lalong bihira sa barong-barong ni Lando. Sa pagitan ng pangarap at realidad, may napuputol na oras at dahan-dahan tumatagos sa puso ni Lando ang tanong na hindi niya maalis. Kapag dumating ang araw na umangat sila, maaalala pa kaya nila ang isang janitor na minsang pumili sa kanila sa ilalim ng kanal? 20 taon ang lumipas mula ng gabing iyon sa ilalim ng tulay. Kung paanong unti-unting naglaho ang amoy ng kanal sa balat ni Narisa, Miko at Lalaine, ganoon din kabagal pero tiyak na nagpalit ng kulay ang buhay ni Lando. Ngayon, 52 anyos na siya. Mas makaan na ang guhit sa noo. Medyo kumikirot na ang tuhod sa tuwing aakyat siya ng hagdan sa service stairwell ng malaking business center sa Ortigas. Pero araw-araw, 5:00 pa rin ng umaga ang gising niya. Dala ang sanay ng katawan sa maagang trabaho. Mukhang puyat ka na naman, Lando. Puna ni Arnold habang sabay silang nagmimop sa lobby. Hindi ka pa napapagod sa kakaisip? Ngumiti lang si Lando, pinunasan ang basang bahagi ng sahig. Sanay na. Saka, mas okay nang pagod ka sa trabaho kaysa pagod ka sa pag-aalala kung saan ka kukuha ng susunod na pagkain. Tumawa si Arnold. Yan ka na naman sa mga linya mong panghumilya. Ngunit sa loob-loob ni Lando, iba ang kumikiliti sa isip niya. Sa tuwing makakakita siya ng mga kabataang empleyado na nagmamadaling pumasok sa building, may daladalang laptop at kape, napapaisip siya. Ganito na kaya si Narisa? Nakasuot na kaya ng blazer? Naglalakad din kaya sa mga lobby na katulad nito? Sa maliit na chapel ng building, madalas siyang dumaan bago magsimula ang shift. Mauupo siya sa likod, maglalagay ng kaunting dasal. Panginoon, bulong niya isang umaga, kung hindi niyo man ibalik sa akin ang mga bata, pakiusap, gabayan niyo po sila kung nasaan man sila ngayon. Kahit hindi na nila ako maalala, basta wag niyo lang silang pabayaan. Isang Lunes, may kakaibang usapan sa guard station. Nang dumaan si Lando, narinig niya ang boses ni Jessalyn, ang receptionist na naka-headset at laging maubagong chismis. Grabe daw yung lilipat sa penthouse ha, sabi ni Jessa sabay tingin sa mga gwardyang sina Jeffro at Cardo. Mga bata pa raw pero milyonaryo na. Tech logistics na kumpanya ang bilis umangat. RTC Holdings yata ang pangalan. RTC? Singit ni Cardo. Ano raw ibig sabihin nun? Hindi ko alam eh.
Baka initials nila, sagot ni Jessa. Basta ang sabi ni Sir Darwin, kailangan daw uminang ang lobby pag dumating yun. VIP, mga bagong may-ari ng buong penthouse floor. Di wow, tahimik lang na nakinig si Lando habang naglilinis sa gilid. Sanay na siya sa mga ganitong usapan. Bawat taon, may bagong malalaking kliyente. May bagong mayayamang papasok sa building. Para sa kanya, lahat ng yun dumadaan lang. Siya, naiwan sa parehong walis at mop. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati silang pinapasok. Tiyak daw na bago mag-alas 10, darating na ang mga bossing ng RTC Holdings. Abala si Arnold sa pag-aayos ng basahan. Si Junmar naman ay nagpuputol ng mga wilted na dahon sa mga ornamental plants sa lobby. Lando, paki-double check nga yung salamin sa may main entrance. Utos ng property manager na si Sir Darwin Lontok, nakaitim na blazer at laging may hawak na tablet. Ayoko ng kahit anong mansat. Mag-i-snapshot pa yan sa social media. Baka makita ng mga may-ari. Opo sir, sagot ni Lando, agad na nagtungo sa salaming pader. Pinunasan niya ito ng maingat. Pinapakinis ang bawat sulok hanggang sa halos makita na niya ang sarili niyang refleksyon ng malinaw. Sandali niyang pinagmasdan ang sarili. May uban na sa gilid ng buhok, medyo manipis na rin. May munting bakas ng pagod sa mata. Pero sa ilalim ng lahat, may parehong tingin. Yung hindi pa rin marunong magbingi-bingihan sa konsensya. Bandang alas 9:30, tumunog ang handheld radio ni Jeffro. Sir, nasa basement na po yung convoy. Anunsyo ng guard na nasa parking. 3 sasakyan, mukhang buong team dala. Nagkatinginan ang mga staff sa lobby. Si Jessa, mabilis na inayos ang buhok at lipstick. Si Arnold, pinunasan pa ng isang beses ang floor kahit makintab na. Si Lando, tumabi sa gilid. Hawak pa rin ang mop, nakaabang pero hindi umaagaw ng eksena. Bumukas ang main door. Pumasok ang unang sasakyan sa drop-off area, isang itim na SUV na tinted. Sumunod ang 2 pa. Isa-isa silang bumaba. Unang lumabas ang isang binatang nakasuot ng simpleng puting polo at dark slacks, pero halatang mamahalin ang relo at sapatos. May maayos na gupit at kumpiyansang tindig. May hawak siyang folder at kausap sa cellphone. Boss Miko, dito po ang main lobby, sabi ng isang PA habang nakasunod. Napatingin si Lando. Miko, saglit na nagdikit ang kilay niya. Parang may narinig na matagal nang hindi binibigkas. Pero agad din niyang pinigilan ang sarili. Maraming Miko sa mundo. Huwag mag-assume, sabi ng isip niya. Sumunod na bumaba ang isang babaeng naka-dark green na power suit. May mataas na takong at daladalang structured bag. Nakaayos ang buhok, may makeup pero hindi sobra. Sa leeg niya, may nakasabit na company ID na may pangalan at litrato. Risa May Castillo Vergara, CEO RTC Holdings. Halos kumabog ang dibdib ni Lando. Parang biglang bumalik sa kanya ang imahe ng payat na dalagitang basa sa ulan. Nakayuo sa gilid ng kanal, nagsasabing, "Ako po si Risa. Ito po si Ma'am Risa." Pakilala ni Sir Darwin, halos yumuyo ko sa paggalang. Siya ang CEO. Ma'am, welcome po sa building namin. Ngumiti si Risa, magalang na nakipagkamay. Salamat, Sir Darwin. Excited na kaming makita ang office space. Matagal na namin tong pinangarap. Habang nag-uusap sila, lumabas naman mula sa pangatlong sasakyan ang isang babaeng naka-eleganteng dress. May dalang violin case. May kasama siyang PA na may hawak na tablet at schedule. Nasa ID nito ang pangalan, Maestra Lalaine Joy Castillo, Musical Director, RTC Foundation. Sa isang iglap, parang nawala ang ingay ng lobby para kay Lando. Tanging mga pangalan lang ang umuugong sa tenga niya. Risa, Miko, Lalaine. Huwag kang magpahalata, Lando. Bulong niya sa sarili. Baka magkakamali ka lang. Naglakad ang grupo papasok sa lobby. Nagbigay galang ang staff. Nag-good morning, ma'am, sir. Si Jessa, halos maubusan ng ngiti sa pagwe-welcome. Si Arnold, napapatingin sa mamahaling kotse mula sa loob. Nakatayo si Lando sa bandang gilid, malapit sa malaking haligi. Hawak ang mop na parang tungkod. Habang dumadaan ang 3, hindi niya maiwasang tumitig. May mga bakas pa rin ng mga batang kilala niya noon. Ang hugis ng mata ni Risa. Ang tikwas ng kilay ni Miko kapag seryoso. Ang ngiting bahagyang tabingi ni Lalaine. Sir,
Dito po ang daan patungong elevator papunta sa penthouse. Pakilala ni Sir Darwin, nakaturo. Ipapakita ko na rin po ang reception area sa taas. Naglakad ang grupo pero sa kalagitnaan ng lobby, parang may humila sa tingin ni Risa. Bigla siyang tumigil, bahagyang kumunot ang noo. Nagulat si Sir Darwin. "Ma'am, may problema po ba?" Tanong nito. Hindi agad sumagot si Risa. Nakatingin lang siya sa isang sulok. Kung saan nakatayo si Lando. Nakatungo. Halatang iiwas sana ng tingin. Pero nahuli na siya. "Sandali lang po," mahinang sabi ni Risa. Hindi maalis ang tingin. Tumingin si Lando sa kanya. At sa isang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Mata ng isang dalagitang minsang namalagi sa dilim. At mata ng isang janitor na minsang nag-abot ng kamay sa ilalim ng tulay. "Kakuya!" Mahina niyang sambit sa sarili, pero halos walang lumabas na tunog. Lumapit si Risa, mabagal, parang ayaw maniwala sa nakikita. Si Miko, napatingin din, napakunot ang noo. Si Lalaine, sumunod, hawak pa rin ang violin case. "Ma'am?" nag-aalalang tanong ni Jeffro, pero hindi na niya nagawang pigilan. Nang lumapit si Risa sa harap ni Lando, hindi na niya napigil ang panginginig ng labi. Malapitan, mas malinaw niyang nakita ang mga guhit sa mukha nito. Ang manipis na buhok, ang pamilyar na ngiti na pilit itinatago sa likod ng hiya. "Pasensya na po, ma'am." Nauutal na sabi ni Lando. Inilalagay ang mop sa gilid. "Dapat po hindi ako nakaharang sa daan ninyo. Babawasan ko na lang po yung..." Hindi na niya natapos ang sasabihin. Tatay, mahina ngunit malinaw na bulong ni Risa, habang dahan-dahang namumuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. "Tatay, Lando." Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang katahimikan sa lobby. Napatingin ang lahat, si Jessa, si Sir Darwin, ang mga gwardya, maging ang ibang empleyadong papasok. Ang CEO na kanina lang ay kinatatakutan nila, ngayon ay dahan-dahang lumuluha sa harap ng isang janitor. Si Lando, halos malaglag ang dibdib sa narinig. Matagal na panahon niyang inisip kung naaalala pa ba siya ng mga batang tinawag niyang anak sa puso. At ngayon, sa gitna ng mamahaling sahig at malamig na aircon, narinig niyang muli ang salitang minsan lang niyang inasam. "Tatay." Parang huminto ang lahat nang marinig ni Lando ang salitang iyon mula sa labi ni Risa. "Tatay Lando," umalingaw-ngaw sa loob niya ang boses ng batang minsang takot na takot sa ilalim ng tulay. Ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang isang CEO na inirerespeto ng lahat. Hindi siya agad nakapagsalita. Nanuyo ang lalamunan niya, nanikip ang dibdib, at tanging pag-iling lang na puno ng kaba ang naiganti niya. "Ma'am, kilala niyo po siya?" Bulong ni Jessa kay Sir Darwin. Hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi sumagot si Risa sa mga nakapaligid. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Lando, parang natatakot na baka isang ilusyon lang ang lahat. Nang halos magkalapit na sila, hindi na niya napigilang ang pag-agos ng luha. Sa harap ng lahat, ibinagsak niya ang hawak na bag sa sahig at niyakap si Lando ng mahigpit. "Tatay Lando," paulit-ulit niyang sambit, humihikbi. Akala ko hindi na kita makikita. Ang tagal kitang hinanap." Nanigas si Lando. Hindi alam kung yayakap ba o iiwas. Naramdaman niya ang panginginig ni Risa sa kanyang dibdib. At doon, tuluyang pumigay ang puso niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang mga kamay at niyakap pabalik ang dalaga. Parang yakap ng isang ama sa matagal na nawalay na anak. "Risa," mahinang tugon niya. "Ikaw ba talaga to?" "Kuya," may halong tawa at iyak ang sagot ni Risa. "Hindi na kuya ang tawag ko sa'yo ngayon. Ikaw ang tatay namin." Mula noon pa, sa gilid, tila natahimik ang buong labi. Si Arnold napalunok at napatingin kay Junmar. Si Jessa napahawak sa dibdib. Si Sir Darwin, hindi alam kung lalapit ba o hahayaan na lang ang eksenang hindi niya inaasahan sa unang araw ng bago nilang kliyente. "Risa?" tawag ni Miko. Lumapit, halatang naguguluhan. Siya ba talaga si... Hindi na natapos ni Miko ang tanong nang masilayan niya ng malapitan ang mukha ni Lando. Kahit may uban at kulubot na, hindi niya malilimutan ang mga matang laging may pag-aalala sa kanila noong bata pa. "Tatay, Lando?" Mahina niyang sambit, unti-unti ring napupuno ng luha ang mga mata.
ikaw yung sumundo sa amin sa ilalim ng tulay, di ba? Si Miko General, mahinang ngiti ni Lando. Halos hindi makapaniwala. Yung batang may peklat sa tuhod, laging may hawak na latang ginagawang robot? Humakbang din sila Lane palapit. Mahigpit ang hawak sa violin case. Tay, halos pabulong niyang wika. Ako sila Lane, yung iyakin sa choir. Naalala niyo po? Napatawa si Lando sa gitna ng luha. Paano ko malilimutan? Ikaw ang sintunadong pinakamalakas ang boses sa kapilya. Biro niya, sabay hagod sa buhok ng dalaga. At sa gitna ng lobby, sa harap ng mga mamahaling sapatos at malalamig na tingin, biglang sabay-sabay na lumuhod sina Risa, Miko at Lalaine sa harap ni Lando. Walang pakialam sa mamahalin nilang damit o sa mga kamera ng ilang staff na palihim ng nagvi-video. Tay, sabi ni Risa ng malakas para marinig ng lahat. Kung hindi dahil sa inyo, malamang patay na kaming tatlo. Kayo ang nag-ahon sa amin sa ilalim ng kanal. Kayo ang nagdala sa amin kay Ma'am Clarice at kay Sister Marceline. Kayo ang unang naniwala na pwede kaming manarap. Napahawak sa ulo si Lando, naguguluhan. Tumayo kayo, nakakahiya sa mga tao. Pilit niyang sabi, nanginginig. Walang nakakahiya sa pagyuko sa taong nagligtas ng buhay namin. Sagot ni Miko, matatag ang boses. Kung luluhod kami sa kahit kanino sa mundong to, dapat sa inyo yon, Tay. Sa gilid, napaubo si Sir Darwin. Halatang hindi alam kung paano kukunin ang sitwasyon. Ma'am, Sir, baka po gusto niyo munang ituloy ang orientation sa penthouse? Alok niya, nangingingiti-ngiti pero bakas ang pagkailang. Tumayo si Risa, pinunasan ng luha pero hindi binitiwan ang braso ni Lando. Sir Darwin, mahinahon ngunit matatag niyang sabi, siya po si Rolando Villarin. Janitor ninyo rito ngayon. Pero mula sa araw na to, hindi niyo na po siya ituturing na simpleng janitor. Nagkatinginan ng mga staff. Si Jessa na palunok, napatingin kay Lando na parang ngayon lang niya tunay na nakikita. RTC Holdings, pagpapatuloy ni Risa, bumaling kina Miko at Lalaine, ay hindi tatayo kung hindi dahil sa isang pangyayaring hindi namin malilimutan. At iyon ay ang gabing pinili ng isang mahirap na janitor na tulungan ang 3 batang natutulog sa ilalim ng kanal. Humakbang palapit si Miko. May hinugot na envelope mula sa kanyang bag. Tay, aniya, ibinibigay iyon kay Lando. Matagal na naming hinintay itong araw na to. Akala nga namin, hindi na natin mararanasan na maiabot sa inyo to. Nanginginig ang kamay ni Lando habang tinatanggap ang envelope. Sa loob, naroon ang ilang dokumento. Mga papeles na hindi niya agad naintindihan pero may nakasulat na pamilyar na pangalan. Rolando Villarin. Sa ibaba, nakatatak ang logo ng RTC Holdings at ang linyang nagpasikip lalo sa dibdib niya. Awarding of 5% founding share to Mr. Rolando Lando Villarin in recognition of his indispensable role in the inception and inspiration of RTC Holdings. Ha? Natigilan si Lando. Ano to? Baka naman nagkamali kayo. Umiling si Risa. Hindi po kami nagkamali, Tay. RTC, Risa, Tino, Miko Jandrel at Lalaine, Castillo. Pero sa puso namin, RTC ang ibig sabihin, rescued through compassion. Dahil kung hindi sa awa at tapang nyo, wala kaming tatay, wala kaming kinabukasan, wala kaming kumpanyang ganito. Simula po ngayong araw, Sabad ni Miko, hindi na janitor ang trabaho nyo sa building na to. Kukunin namin kayo bilang full-time consultant at simbolikong founding partner. Ayaw na naming nakikita kayong nagbubuhat ng timba sa lobby habang kami ay nasa penthouse. Konsultant? Halos maubos ang hininga ni Lando sa salitang iyon. Ano naman iko-consult ko sa inyo? Hindi naman ako nag-aral. Hindi lang diploma ang sukatan ng talino, Tay, sagot ni Lalaine. Lumapit sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Kayo ang magtuturo sa amin kung paano manatiling tao kahit mataas na ang nararating. Kayo ang magpapaalala sa amin kung saan kami galing. At kayo ang magiging mukha ng foundation na itinatayo namin para sa mga batang katulad namin noon. Lumapit si Lalaine sa tainga ni Lando, parang batang nagbabalita ng sikreto. Tay, magkakaroon po tayo ng foundation na ang pangalan, Lando Villarin Street Children Foundation, na approved na ng board. Kailangan lang po namin ang pirma nyo. Hindi na alam ni Lando kung iiyak ba o tatawa.
Ako, foundation? Ako yung pangalan? Halos mag-collapse ang tuhod niya kung hindi siya nasalo ni Miko. Teka tay, hindi pa tapos, singit ni Risa, umiiyak pero nakangiti. May iniabot siyang maliit na kahon ng susi. Ito po, huwag niyong tatanggihan. 20 taon kayong naglakad pa uwi sa eskinita. Dumadaan sa riles, umiiwas sa ulan sa butas na payong. Panahon na para maglakad naman kayo sa loob ng bahay niyong hindi tumutulo ang bubong. Dahan-dahang binuksan ni Lando ang kahon. Isang susi, simple lang tingnan pero mabigat sa kamay. Kasama nito ang isang maliit na card na may nakasulat na address at larawan ng isang maaliwalas na bungalow. May maliit na hardin sa harap. Sa inyo po yan, Tay, sabi ni Miko. Fully paid. Nasa San Mateo may taniman ng gulay sa likod. May kwarto para kay Nanay Amparo. Kahit nasaan na siya kung sakali. Saglit itong natigilan. Alam nilang wala na si Amparo. Pero parang kasama pa rin nila ito sa bawat desisyon. At may maliit na altar sa sala, tulad ng luma niyong bahay. Wala tong utang, Tay, dagdag ni Risa. Hindi ito hulugan, hindi pa utang. Regalo, maliit na kapalit sa ginawa niyo para sa amin. Nanlabo ang paningin ni Lando sa luha. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanila. Parang sobra-sobra ang liwanag na nakakasakit sa mata nang matagal nang nasanay sa dilim. Mga anak, mahinang sabi niya, ngayon lang muling ginamit sa bibig niya ang salitang yon ng buong buo. Ang gusto ko lang noon, huwag kayong mamatay sa lamig sa tabi ng kanal. Hindi ko hiniling to. Alam namin, sagot ni Risa, mahigpit ang tingin. Kaya namin ibinibigay, kasi kung hihilingin niyo to noon, baka iba ang dahilan. Pero hindi, tinulungan niyo kami nang walang hinihinging kapalit. Panahon na para kami naman ang maghabol sa inyo. Sa likod nila, marahang pumalakpak si Jessa na hindi na rin napigilang maiyak. Sumunod si Arnold, si Junmar at ang ilang empleyadong nakasaksi ng eksena. Pati si Sir Darwin, na kanina lang ay abala sa pag-aalala sa imahe ng building, ay napapadyak na rin ang palad sa sahig. Sumasabay sa palakpak, sa gitna ng lobby, sa harap ng lahat. Mahigpit na niyakap ni Lando ang 3 niyang anak sa puso. Sa isang sandali, hindi na siya janitor sa mata nila. Hindi na palaboy ng mga pangyayaring dinaanan niya. Siya na ngayon ang taong pinagmulan ng pangalang nakalagay sa malaking logo ng kumpanyang lilipat sa penthouse. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang hindi na siya simpleng taong dumaan lang sa tulay ng buhay nila. Siya ang naging tulay mismo. Hindi agad nakapagsalita si Lando matapos ang mainit na yakapan nilang magkakapatid sa gitna ng lobby. Para siyang nananaginip na ayaw magising. Ilang beses niyang pinisil ang braso niya ng mahina. Tinitiyak kung totoo ba ang lahat. Ang dokumento sa kamay niya, ang susi sa bagong bahay, ang mga matang nakatingin sa kanya bilang tatay, hindi bilang janitor. Sir Darwin, mahinahong sabi ni Risa nang bumaling sa property manager. Magpapaschedule po kami ng formal meeting tungkol sa kontrata ng kumpanya. Pero ngayon, kung okay po sa inyo, gusto naming umalis muna sandali kasama si tatay. May mas mahalaga pa kaming dapat puntahan. Napakapa si Sir Darwin sa kwelyo niya. Halatang nan-a-adjust sa bilis ng pangyayari. Ay, opo, Ma'am Risa, sagot niya, bahagyang yumuyuko. Si Sir Lando, si Tatay Lando pala. Kami na po ang bahala sa paperwork niya dito sa building. Ako na rin po ang mag-aasikaso ng clearance at benefits niya. Lumingon si Lando, nagulat. Sir, hindi na po kailangan ng special treatment. Pwede naman po akong mag-resign ng maayos. Sir Lando, putol ni Sir Darwin. Ngayon ay hindi na magawang tawagin lang siyang kuya. Sa tagal niyong nagtrabaho rito, dapat lang kayong ibigay lahat ng benepisyong nararapat sa inyo. Isa ako sa mga unang pipirma sa kahit anong papel na magpapatunay na uliran kayong empleyado. Salamat po, sir, nahihiyang sagot ni Lando. Lumapit si Arnold, daladala ang hawak na mop ni Lando. Pre, mahina nitong sabi, pilit na pinapapagaan ang bigat ng sandali. Pag naging milyonaryo ka na, huwag mo naman akong kalimutan ha. Kahit 3 electric fan lang para sa quarters namin, solve na ako. Napatawa si Lando sa gitna ng luha. Loko ka, sagot niya sabay yakap sa kaibigan. Hindi ako aalis nang hindi kayo nadadalaw. Kayo ang kasama ko dito sa hirap, maalala ko yun.
Si Jessa naman lumapit na may hawak na maliit na papel. Kuya, ay mali, sir, Tailando. Taranta nitong wika, ito po number ko. Kung kailangan nyo nang magpapadala ng kape o chismis mula sa building, text nyo lang po ako. Salamat Jessa, ngiti ni Lando. Wag na tayong sir. Lando lang, uta ay Lando kung talagang mapilit kayo. Maya-maya, nagpaalam na sina Risa kay Sir Darwin at sa mga staff. We'll be back sir, aniya, nakikipagkamay. Pero ngayon, kailangan namin siyang iuwi, hindi sa barong-barong, kundi sa bahay na para talaga sa kanya. Paglabas nila sa building, parang bumagal ang mundo para kay Lando. Mula sa malawak na glass door, sumalubong sa kanya ang liwanag ng araw at ihip ng hangin na may halong usok at ingay ng EDSA. Pero sa loob ng 3 sasakyan na naghihintay sa drop-off, ibang pakiramdam. Parang hindi na siya pahiram na sakay, kundi panauhing inaabangan. Tay, dito po kayo sa gitna, sabi ni Miko. Binuksan ang pinto ng flagship SUV nila. Hindi po pwede sa likod. Baka isipin nyo bodyguard lang kayo. Mukha naman akong bodyguard ah. Biro ni Lando, sabay hawak sa tiyan. Laki ng bilbil ko oh. Tumawa sina Risa at Lalin. Tila naipsa ng tensyon. Pag upo ni Lando sa loob, nakaramdam siya ng kakaibang hiya. Malambot ang upuan, malamig ang aircon, at bago sa pakiramdam ang tahimik na tunog ng makina. Hindi ito katulad ng jeep na siksikan o pedicab na maalog. Tahimik, maaliwalas. Sumiksik sila Lane sa tabi niya. Tay, bungad niya. Naalala niyo pa po yung unang beses niyong isinakay kami sa pedicab ni Mang Orbit? Oo naman, sagot ni Lando. Nakatingin sa labas habang dinadaanan nila ang mga matataas na gusali. Akala ko nga noon, pinakasosyal ng masasakyan nating yon. Ngayon, nakakatawa isipin. Hindi po nakakatawa, sagot ni Risa na nasa unahan, tumitingin sa rearview mirror. Doon nagsimula lahat, Tay. Kung hindi nyo kami isinakay, baka hindi kami umabot ng buhay sa shelter. Tinulungan din naman tayo ng maraming tao, sagot ni Lando. Seryoso ang boses. Si Ma'am Clarice, si Kapitan, si Sister Marceline, si Teacher Nena. Ama po kayo, sambit ni Miko. Kaya nga po lahat sila kasama sa plano namin. Nagkatinginan ng magkakapatid. Tila may lihim na alam na si Lando lang ang hindi pa nakakalam ng buo. Hindi nagtagal, lumabas na sila sa masikip na EDSA at pumasok sa mas tahimik na daan papuntang San Mateo. Unti-unti, napalitan ang tanawin ng matataas na gusali ng mga punong kahoy, bundok sa malayo at mga simpleng bahay na may bakod at tanim na gulay. Diyan po, turo ni Risa, halatang sabik. Yung may puting gate, nang bumagalan sa sakyan at huminto sa tapat ng bahay, natigilan si Lando. Isang maaliwalas na bungalow ang nasa harap nila. May mapusyaw na kremang pintura, may maliit na hardin na may mga tanim na santan, gumamela at ilang paso ng kalamansi. Sa gilid, may nakatirik na maliit na poste na may nameplate. Dahan-dahan siyang lumabas ng sasakyan. Parang natatakot yapakan ang maayos na semento sa driveway. Sanay kasi siyang puro putik at lubak. Tay, basahin niyo po, sabi ni Lane, tinuro ang nameplate. Sa bakal na plaking kumikintab, nakaukit ang salitang Villarin Residence in memory of Amparo Villarin, gift of RTC Holdings. Parang may sumabog na emosyon sa dibdib ni Lando. Nay, mahinang bulong niya, napahawak sa nameplate. May pangalan ka na sa harap ng bahay. Hindi na lang sa listahan ng utang sa sari-sari store. Lumapit si Risa, marahang humawak sa balikat niya. Tay, hindi po namin naabutan si Nanay Amparo ng buhay. Malumanay nitong sabi. Pero alam namin, kung nasaan man siya ngayon, mas masaya siyang makita kayong nakatayo sa harap ng bahay na hindi natutulo kapag umulan. Pumasok sila sa loob. Pagbukas ng pinto, bumungad ang simpleng sala. Maliit na sofa, isang lumang style na center table at isang lagayan ng TV sa gilid. Sa dingding, may nakasabit na larawan, kuhan maliwanag, na litrato ni Risa, Miko at Lane sa unang awarding night nila bilang business achievers. Pero may bakanting pwesto sa gilid. Para po sa inyo yon, Tay, paliwanag ni Miko. Pag may decent picture na tayo, ipapa-frame namin
sabay kabit sa tabi nito. May 2 kwarto, isa para kay Lando, isa para sa magiging bisita o tutulungang bata balang araw. Sa likod, isang maliit na lote na nakahanda para sa gulayan, para kay Tay Lando na gustong may tanim. Pinuntahan ni Lando ang pusina. Nandoon na ang ilang kagamitan. Kalan na hindi kalawangin, maliit na ref, planggana at isang maayos na lababo. Hinaplos niya ang gripo, binuksan. Malakas, malinaw, walang tulo. Grabe Tay, sabi ni Lane. Nakasunod sa kanya. Yung itsura nyo, parang unang beses nyong nakakita ng gripo. Sa totoo lang, ngumiti si Lando. Pinunasan ang mata. Parang ganun nga. Pagkatapos nilang ikutin ang bahay, nagyaya si Miko na sa likod sila mag-usap. May simpleng mesa at 2 monoblock na upuan sa ilalim ng maliit na puno ng mangga. Tay, bungad ni Miko. Nang makaupo silang lahat, simula po bukas, may schedule tayong 3 kasama kayo. Meeting po kasama si Ma'am Clarice at si Sister Marceline. Meeting? Tanong ni Lando. Tungkol saan? Tungkol po sa Lando Villarin Street Children Foundation. Paliwanag ni Risa. Na-fill up na namin ang mga papeles, pero ayaw namin itong i-launch nang hindi kayo ang kasama sa unang plano. Gusto namin kayo ang tumulong pumili kung saan ang unang shelter. Sinong mga bata ang uunahin at kung paano titiyakin na hindi lang pera ang ibibigay, kundi direksyon. Tsaka Tay, sabat ni Lane, nakangiti. Magsiset up tayo ng music room sa unang shelter para sa mga batang katulad ko dati na mahilig kumanta pero walang mikropono kundi sigaw ng tiyan. Ang workshop area, ako na bahala, dagdag ni Miko. Gusto kong may maliit na innovation corner doon. Mga sirang laruan, wires, lumang appliances na pwedeng kalikutin. Para sa mga batang katulad ko dati na wala namang pera, pero puno ng imahinasyon. Tahimik lang si Lando, nakikinig, hawak-hawak ang susi ng bahay. Sa isip niya naglalaro ang mga litrato ng nakaraan. Ang maduming sementong gilid ng kanal, ang nanginginog na kamay ni Risa, ang ubo ni Lane, ang tuhod ni Mikong sugatan. At ngayon, nasa harap niya ang 3 taong iyon, nag-uusap tungkol sa foundation, innovation corner at music room. Ako, maingat niyang wika. Anong gagawin ko sa lahat ng to? Tay, sagot ni Risa. Diretso ang tingin sa kanya. Ang gagawin niyo lang ay yung matagal niyo nang ginagawa. Makinig, magbantay, magpaalala. Kayo ang magiging konsensya namin. Bawat desisyon ng foundation, dadaan sa tanong na, ano kayang sasabihin ni Tatay Lando? Kung papayag po kayo, dugtong ni Miko, gusto namin kayong ilagay bilang Chairman of the Board Emeritus ng Foundation. Symbolic title oo, pero hindi kami gagalaw na hindi kayo naiintindihan kung bakit. Naubo ng kaunti si Lando, tinakpan ng bibig. Emeritus, parang malutong na tinapay yun ah, biro niya. Tinatawanan ng sariling pagkaignorante sa mga termino. Tumawa ang magkakapatid, pero maya-maya, sabay-sabay silang tumayo at pumuwesto sa harap niya. Nagkakatinginan sandali, bago sabay-sabay na nagsalita. Tay, welcome sa bagong buhay ninyo. Hindi bilang utusan ng building, kundi bilang haligi ng isang bagay na mas malaki sa lahat ng kumpanya namin. Ang tahanan ng mga batang dati, tulad namin, ay wala ring bahay na matatawag na kanila. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi lang pagod na katawan ang dala ni Lando pauwi. Dala na niya ngayon ang bigat at saya ng panibagong misyon. At habang tumatama ang hapon sa bubong ng bagong bahay na hindi tutulo kapag umulan, tahimik niyang bumulong sa hangin. Nay, nakita mo ba? May mga apo nga na at hindi na sila natutulog sa ilalim ng kanal. Kinabukasan, maagang nabising si Lando sa loob ng bagong bahay. Sandali siyang natulala. Nakatingin sa kisame na hindi butas. Nakahiga sa kama na hindi nauuga sa bawat galaw. Sanay ang katawan niyang gumising sa tunog ng tulo ng ulan at hagikik ng kapitbahay. Pero ngayon, ang naririnig niya lang ay mahinang huni ng ibon sa labas at kaluskos ng dahon ng mangga sa likod. Panginoon, bulong niya, nakatihaya, hindi ako sanay sa ganitong kaginhawaan. Pero salamat na rin po. Baka panahon na para matikman ko rin to, kahit papaano. Bumangon siya,
naghilamos sa maayos na lababo at nagtimpla ng kape gamit ang gripo na malakas ang ados. Habang umuusok ang kape, inilabas niya mula sa sobre ang dokumentong may nakasulat na Lando Villarin Street Children Foundation. Pinagmasdan niya ang sariling pangalan, nakalagay sa linya ng Finding Inspiration, Chairman Emeritus. Chairman, napahiling siya, ngumiti ng mapait-ligaya. Kung nakita mo lang to, Nay. Habang iniisip si Amparo, may kumatot sa gate. Tay, kami to! Sigaw ng pamilyar na boses ni Lane. Lumabas si Lando at binuksan ang gate. Nandoon sina Risa at Miko, nakasuot ng semi-formal na kasuotan, at si Lane na nakasimpleng dress, may daladalang maliit na paper bag. Good morning, Ay, bati ni Risa. Niyakap siya agad. Ready na po kayo sa unang official meeting ng foundation? Ikaw talaga, sagot ni Lando, napapailing. Meeting agad, kape muna. Hindi ako pwedeng humarap sa mga sosyal na yan na hindi pa nakakain. Tay, huwag kayong magalala, sabat ni Miko. Bit-bit ang isang kahong pandesal. Alam namin na wala pa kayong baon. Kami na pong bahala ngayon sa mga pandesal duties. Yan ang gusto ko sa inyo, natatawang sabi ni Lando. Hindi nalimutan ang ugat, pandesal pa rin. Pumasok sila sa loob at sabay-sabay nag-almusal. Habang kumakain, inilatag ni Risa ang schedule sa mesa. Tay, ganito ang takbo ng araw natin, paliwanag niya. Una, upunta tayo sa barangay hall para kay Ma'am Clarice. Doon natin pipirmahan ang ilang papeles sa DSWD tungkol sa foundation. Tapusin natin yon bago tanghali. Tapos, sabat ni Miko, pupunta tayo sa dating shelter ni na Sister Marceline. Nandoon na rin sina Teacher Nena. Gusto naming nandun kayo sa unang pagpresenta namin ng buong plano. Yung totoong plano, hindi lang tungkol sa negosyo, kundi kung paano babalikan ang mga bata. At bago matapos ang araw, dagdag ni Lane, nakangiting misteryoso. Dadaan tayo sa isang lugar. Espesyal yon, Tay. Kailangan namin kayo ron. Napakunot ang noon ni Lando. Saan na namang lugar yan? Baka bigla nyo na lang akong ipatawad sa TV show, ha? Mas malala pa po sa TV show, biro ni Miko. Basta sumama na lang po kayo. Makalipas ang ilang oras, nasa barangay hall na sila. Pagpasok nila, parang bumalik sa nakaraan si Lando. Parehong amoy ng lumang kahoy, parehong tunog ng mga taong nag-aayos ng papeles, parehong kaba sa dibdib. Pero ngayon, iba ang tingin ng mga tao sa kanya. Lando! Masayang bati ni Kapitan Remigio, na ngayon mas maputi na ang buhok at medyo lumaki ang tiyan. Aba, iba na ang aura mo ah. Chairman na ha? Kap naman, nahihiyang sagot ni Lando. Lando pa rin to, hindi sanay sa tawag na yan. Lumapit si Ma'am Clarice, may daladalang folder. Good morning, Tatay Lando. Malumanay nitong bati. Natupad din ang mapagal mong dasal. Dasal? Tanong ni Lando. Yung dasal mo noon sa opisina ko. Paalala ni Clarice, nakangiti. Na sana kahit hindi ka maalala araw-araw ng mga bata, gabayan sila ng Diyos. Mukhang sobra pa sa gabay ang binigay sa kanila. Binabalikan ka na nila ngayon. Umupo sila sa maliit na conference room. Tinadtad ng pirma ni Lando ang mga papeles. Pahayag ng pagsang-ayon, board resolution, mga dokumento para gawing legal ang foundation. Sa bawat pirma, parang muli niyang naririnig ang hikbi ng tatlong batang iyon sa ilalim ng tulay. Tay, kung napapagod na kayo, pwede niyong ipahinga muna yung kamay niyo, sabi ni Risa, halatang nag-aalala. Pagod na to sa pagwawalis, hindi sa pagpirma, sagot ni Lando. Kung pirma ang puhulan para may matulungan tayong bata, kahit ubusin niyo pa to buong araw. Natapos ang pirmahan bago magtanghali. Paglabas nila, nagpaalam sina Kapitan at Ma'am Clarice. Lando, sabi ni Kapitan, seryoso ang tono. Proud kami sa'yo. Hindi ko akalaing yung janitor na pumasok dito noon, magiging pangalan ng foundation ngayon. Kap, ngiti ni Lando. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko rin naitulak ang sarili ko noon na magsumbong. Kayo rin ang bahagi nito. Joya, bahala ka na kung gusto mo isama ang pangalang Remigio sa kahit anong sulok ng foundation, biro ni Kapitan. Kahit sa banyo lang. Nagkatawanan sila, saka nagkawayan paalis.
Sunod nilang pinuntahan ang lumang shelter ni Sister Marceline. Pagpasok pa lang sa gate, tumama agad sa ilong ni Lando ang pamilyar na samyo. Halo ng nilulutong sabaw, amoy ng lumang kahoy, at kantang kinakanta ng mga batang nag-iensayo sa kapilya. "Tay!" sigaw ng isang batang lalaki nang makita siya. Siya po yung si Tatay Lando na kinukwento ni na Ate Risa. Sandaling natigilan si Lando. Hindi niya kilala ang batang iyon, pero kilala siya nito. Sa likod, may mga batang nagpupumilit sumilip, nagtatakbuhan, nagbubulungan. Ayun na siya, yung naglugtas sa kanila noon. Lumabas si Sister Marceline, dala ang rosaryong lagi nitong hawak. Mas marami na ang kulubot sa muka, pero mas maliwanag ang ngiti. "Hiho," sabi niya, yakap kay Lando. "Sabi ko na nga ba, babalik ka. At pagbalik mo, hindi na lang 3 bata ang dalaming pag-asa. Isang foundation na. Totoo pong kayo ang unang nakaalam ng pangalang gusto naming gamitin." Sabat ni Risa. Nung una po naming pinesend kay Sister yung idea, sabi niya, siguraduhin yung andyan si Lando sa gitna. Sa loob ng maliit na hall, nagtipon ang ilang staff, mga volunteer at piling bata. Doon ipinakita muna ni Risa ang slideshow, mga plano ng unang shelter extension, scholarship program, music program at innovation corner. At syempre, sabi ni Miko, lumapit sa podium, hindi matatapos ang presentation na to nang hindi ninyo naririnig ang unang opisyal na salita mula sa Chairman Emeritus namin. "Tay, kayo na po." Kinabahan si Lando. Hindi siya sanay tumayo sa harap ng projector at laptop. Sanay siyang magkubli sa likod ng walis. Pero nang makita niya ang mga batang nakaupo sa harap, may payat, may maingay, may tahimik, parang muli niyang nakita si Risa, Miko at Lalaine nung unang gabi sa ilalim ng tulay. Magandang hapon sa inyong lahat," bungad niya. Hawak ang mikropono na parang mabigat na tasa ng kape. Si Lando. "Siguro kilala niyo na ako sa kwento. O baka hindi pa." Tahimik ang mga bata, nakikinig. Noon, pagpapatuloy niya, "Janitor lang ako. Hanggang ngayon, sa puso ko, janitor pa rin. Kasi ang trabaho ng janitor, hindi lang maglinis ng kalat ng iba. Minsan tinatanggal din niya yung dumi sa mga lugar na akala ng tao wala ng pag-asa." Sandaling tumigil si Lando, hinayaan ang katahimikan. Nung makita ko sila Risa, Miko at Lalaine sa ilalim ng tulay, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala akong pera, wala akong koneksyon. Ang meron lang ako, hiya sa Diyos kung iuurong ko pa ang tingin ko sa kanila. Kaya dinala ko sila rito, kay Ma'am Clarice, kay Sister sa barangay. Sila na ang nagpatuloy. Tumingin siya kina Risa, Miko at Lalaine na nakaupo sa gilid, nakangiting umiiyak. "Ngayon, baliktad na," sabi ni Lando. "Sila na ang may pera, sila na ang may koneksyon. Ako naman ang dinala nila. Hindi para maging alaga, kundi para maging paalala." Nagtaas siya ng paningin sa mga bata. "Kaya kung may isang bagay man akong gustong sabihin sa inyo ngayon, ito yon. Hindi kailangan maging milyonaryo para maging mahalaga. Minsan, sapat na ang maging taong hindi umiwas sa problema ng iba. At kung mayroon mang kayong maaalala sa pangalan kong nilagay nila sa foundation, sana hindi yung chairman o kung ano pa. Sana maaalala nyo lang na may isang janitor na minsan tumigil sa ilalim ng tulay para kumustahin ang 3 batang iniwan ng mundo." Nagpalakpakan ang mga tao sa hall. May ilang staff na palihim na nagpunas ng luha. Si Sister Marceline, marahang tumango, tila sinasabi sa sarili, ito ang sagot sa maraming taon ng panalangin. Matapos ang programa, nagpaalam sila sa shelter. Hapon na nang magmaneho ulit ang convoy. Tahimik sa loob ng sasakyan, pero hindi mabigat. Parang puno ng mga salitang hindi na kailangan sabihin. "Tay," putol ni Risa sa katahimikan. "Ready na po ba kayo sa huling pupuntahan natin?" "Kanina pa," sagot ni Lando. "Basta walang injection, sasama ako." Lumihis ang sasakyan sa pamilyar na ruta. Nang sumapit sila sa isang lumang tulay sa lumang barangay, doon dahan-dahang bumagal ang takbo. Kumabog ang dibdib ni Lando nang makita ang estero sa ilalim. Mas malinis na kaysa noon. May bakod na, may warning sign. Pero kilala niya ang lugar na yon. "Tito," mahina niyang sabi, "dito ko kayo unang nakita." Huminto ang sasakyan. Bumaba silang lahat.
Sa gilid ng tulay kung saan dati may karton at trapal, ngayon ay may maliit na konkretong marker. Bagong pintura, may nakaukit na mga salita. Lumapit si Lando. Mabigat ang bawat hakbang. Binasa niya ang nakasulat. Sa alaala ng gabi ng panahon, sa lugar na ito, may isang janitor na nagdesisyong hindi umiwas. Mula sa ilalim ng kanal, 3 batang pinili niyang yakapin. At mula roon, nabuo ang pangarap na mag-ahon ng mas marami pang bata. Lando Villarin Street Children Foundation. Hindi na nakapagsalita si Lando. Pinisil ni Risa ang balikat niya. Si Miko, tahimik na tumayo sa kaliwa niya. Si Lalaine, marahang kumanta ng mahinang ama namin. Halos pabulong, sabayan ng ihip ng hangin. Sa unang pagkakataon, hindi na mabaho ang amoy sa paligid ng kanal. Amoy pintura, amoy bagong simula. At sa gilid ng tulay na dating saksi sa takot at lamig, tahimik na tumulo ang luha ni Lando. Hindi na dahil sa awa, kundi dahil sa labis-labis na pasasalamat na ang lugar na minsan niyang kinatakutan, ngayon ay naging monumento ng panaasa. Matagal na nakatayo si Lando sa harap ng marker sa gilid ng tulay. Ramdam niya ang bahagyang pagyanig ng kalsada sa tuwing may dumaraang jeep. Pero sa loob niya, parang tahimik ang mundo. Iniabot ni Risa ang panyo, tahimik lang na nakatingin sa mukha ng ama-amahan nila ngayon ay parang mas lumakas kahit umiiyak. Tay, mahinang sabi ni Risa, hindi po dito nagtatapos to. Dito lang nagsimula. Dahan-dahang humugot ng malalim na hininga si Lando, pinunasan ang luha at tumango. Oo, mahina niyang sagot, pero kung pwede lang sana, manatili tayong sandali para maramdaman ko lang ng buo, para maipasalamat ko sa tunay na may-ari ng kwentong to. Tahimik silang 4 na naupo sa sementadong gilid ng tulay, sa isang bahagi na may bagong bakod at maliit na upuan, na parang sinadyang ipuwesto sa tabi ng marker. Si Lalaine, mahina pa ring umaawit, pero ngayon nililipat ang himig sa mas masayang tono. Kailan ba natin sisimulan, Tay? Tanong ni Miko, matapos ang ilang minuto. Yung unang shelter project talaga natin, yung wala ng plano-plano lang sa papel, kundi aktwal na pagbubukas. Oh, paghanda na kayong 3, sagot ni Lando. Hindi inaalis ang tingin sa umaagos na tubig sa ibaba. At paghanda na rin yung puso niyong tanggapin na hindi lahat ng batang tutulungan natin magtatapos sa fairy tale. May masasakit pa ring istorya. Tumingin si Risa sa kanya. Handa na po kami, Tay. Pero kailangan namin kayong nasa gitna namin sa lahat ng iyon. Mula sa araw na iyon, parang mas bumilis ang takbo ng mga susunod na linggo. Sa unang branch ng Lando Villarin Street Children Foundation, isang lumang bahay sa gilid ng limsod ang inayos nila ni Miko at Risa. Si Miko ang nanguna sa pagpapakabit ng solar lights at simpleng ventilation para hindi mainit sa mga bata. Si Lalaine ang nagdisenyo ng maliit na music corner na may second-hand na keyboard, gitara at ilang mikropono. Si Risa, siya ang nakausap sa mga donor, naglatag ng financial plan at sinigurong sustainable ang operasyon. Si Lando naman, halos araw-araw nandoon. Hindi siya nakabarong o coat. Simpleng polo at maong lang. Minsan, nakasandalyas. Pero sa tuwing dumarating siya, parang gumagaan ang loob ng mga bata at staff. Siya po ba si Tatay Lando? Tanong ng isang batang babaeng si Cheska, mga 9 na taong gulang, payat at medyo pilya ang ngiti, ng unang araw ng operasyon. Oo, sagot ni Teacher Nena na ngayon ay isa sa core coordinators ng foundation. Siya ang dahilan kung bakit may higaan ka ngayon at hindi kanal. Lumapit si Cheska kay Lando. Dala-dala ang isang lumang stuffed toy na halatang napulot lang kung saan. Tay, sabi niya, walang alinlangan sa tawag. Pwede niyo po ba akong kwentuhan mamaya bago matulog? Ayoko na po kasi yung kwento ng mga taong nag-iiwan. Parang may tinamaan sa dibdim si Lando. Kaya kitang kwentuhan gabi-gabi, sagot niya, bahagyang nakangiti. Pero may kondisyon. Ano po? Tanong ni Cheska, nagulat. Kailangan pagkatapos ng kwento ko, ikaw naman ang magkukwento sa akin ng pangarap mo, sagot niya. Ayos ba? Deal, sagot ng bata, sabay kindat. Sa gabi matapos ang maikling dasal sa loob ng shelter, umupo si Lando sa gilid ng mahabang kama
kung saan magkakatabing natutulog ang ilang bata. Sumiksik sa tabi niya si Cheska, si Jovert na mahilig sa drawing, at si Kiko na laging may dalang lata na ginagawang kotse-kotsihan. Anong gusto nyo? Fairy tale? Tanong ni Lando. Hindi po, sagot ni Cheska. Gusto ko po yung totoo. Yung may hirap pero may pag-asa. Napangiti si Lando. Sige, sabi niya. Ikukwento ko sa inyo yung tungkol sa 3 batang natulog sa ilalim ng tulay. At inulit niyang kwento, hindi bilang alamat, kundi bilang totoong pangyayaring minsan niyang pinagdaanan. Habang nagsasalita siya, nakatingin sa kanya ang mga bata. Para bang pinapanood muli ang pelikula ng buhay niyang dati, ay akala niyang walang manonood. Sa mga sumunod na buwan, dumami ang mga batang dumaan sa foundation. May inabandona sa terminal, may tumatakbo sa bahay na puno ng sigaw, may galing sa lansangan na mas sanay sa pangungupit kaysa sa paghawak ng lapis. Hindi naging magic ang lahat. May ilang batang hindi nakayanan ang bagong disiplina at bumalik sa kalye. May ilan ding nagrebelde, sumubok tumakbo. Sa bawat hiwalay na iyon, mas sumakit ang puso ni Lando. Baka mali ang ginagawa natin. Minsan niyang sabi kay Risa sa opisina ng foundation. Hawak ang report tungkol sa isang batang tumakas. Hindi po tay, sagot ni Risa, mahigpit ang tono. Hindi lahat maililigtas natin, pero hindi ibig sabihin mali na sinubukan. Ang tanong lang lagi, may ginawa ba tayo? Hindi tayo yung mundong umiwas. Unti-unting nakilala sa sitiyudad ang pangalan ng foundation. Minsan, may mga TV crew na dumadalaw. May mga artikulong lumalabas online tungkol sa janitor na naging inspirasyon ng Street Children Program. Tuwing may ganito, laging nagtatago si Lando sa kusina o hardin. Hindi ako artista, reklamo niya kay Arnold, na minsang dumalaw din sa shelter at ngayon ay volunteer na tuwing day off. Ayoko ng kamera. Pre, sabi ni Arnold, tumatawa. Malapit na yan. Pag nagkataon, ikaw na yung magiging tatay ng bayan. Wag naman, sagot ni Lando. Pero hindi maitago ang kinakabahang ngiti. Lumipas pa ang ilan pang taon. Sa unang graduation ceremony ng Foundation Scholars, nakaupo si Lando sa harap. Naka-long sleeves at maayos na sapatos na pinilit niyang suotin kahit mas gusto niya ang tsinelas. Tinawag ang pangalan ni Cheska. Ngayon ay pinatao na ang tindig, nakatoga, may medalyang nakasabit sa kanya. Cheska Maridi Makulangan, cum laude, social work. Tumayo si Cheska sa entablado, umiiyak, hawak ang diploma. Nang magbigay siya ng maikling talumpati, isa lang ang diretsong tinawag niyang pangalan. Sa lahat ng nagmahal at umalalay sa akin, sabi ni Cheska nangingilid ang luha, lalo na sa taong unang nagtanong sa akin ng, ano ang pangarap mo? Tatay Lando, para sa inyo po to. Napatakip sa bibig si Lando, nanginginig. Naramdaman niya ang kanay ni Risa sa balikat niya, ni Miko sa kaliwa, at nila Lane sa likod. Ito na yon tay, bulong ni Miko. Ito na yung bunga ng gabi mo sa ilalim ng tulay. Isang gabi, nang mag-isa si Lando sa bagong bahay, nakaupo sa harap ng maliit na altar kung saan nakalagay ang lumang larawan ni Amparo at kandilang unti-unting naupos. May naramdaman siyang kakaibang higpit sa dibdib. Hindi matinding sakit, pero mabigat, mahigpit. Nako, natawa siya ng marahan. Tumatanda na nga. Sumandal siya sa upuan, pinikit ang mga mata. Hindi takot ang naramdaman niya, kundi kakaibang payapa. Parang handa na siyang ipasa sa mga susunod ang walis na matagal na niyang hawak. Kinabukasan, dinala siya ni Risa sa doktor. Sinabihan sila na may mahinang problema sa puso, kailangan ng maintenance, pahinga, bawas-bawas sa pagod. Hindi na kayo pwedeng araw-araw nasa field, tay, mariing sabi ni Risa sa loob ng sasakyan pa uwi. From now on, dito na lang po kayo sa opisina, sa bahay o sa garden. Kami na ni Miko at Lalaine ang tatakbo sa labas. Ayoko namang maging halaman lang dito sa bahay. Kontra ni Lando, pero nakangiti. Pero sige, kung utos ng doktor, susundin. Kaya't nagbago ang takbo ng araw niya. Mas madalas na siyang nasa maliit na opisina ng foundation.
nakaupo sa isang upuang hindi na kailangang bumuhat ng timba, pero laging bukas ang pinto. Doon pumipila ang mga staff, volunteers, at minsan mga batang lumaki na at bumabalik na bilang guro, social worker o simpleng bisita na may dalang kwento. Tay, okay lang po ba itong desisyon namin sa bagong branch? Tay, ano po kaya ang sasabihin nyo kung may batang ayaw pang humiwalay sa kalye? Tay, kailan nyo kami ulit kukwentuhan ng tungkol kay Risa, Miko at Lalaine noong bata pa sila? Sa bawat tanong, hindi laging may sagot si Lando, pero lagi siyang may oras. Minsan, tahimik lang siyang nakikinig, nakatanaw sa bintana kung saan kita mula sa malayo ang tulay na minsang nagbago ng buhay niya. Isang hapon, nagtuloy ang magkakapatid sa bahay niya, pagod pero masaya, galing sa isang meeting sa lungsod. Nagdala sila ng pagkain, prutas at balita. Tay, bungad birisa, umupo sa tapat niya. May nagsuggest na daw po sa board na balang araw palitan ang pangalan ng foundation. Gawing mas generic, mas corporate. Bakit naman? Tanong ni Lando, inaakalang masasaktan siya. Marketing daw po, sagot ni Miko, napapailing. Mas gusto raw ng iba yung tunog na madaling i-brand. Tahimik sandali si Lando, tinititigan ang kandila sa altar. Ano naman ang sagot nyo? Tanong niya matapos ang ilang segundo. Ngumiti si Lalaine, malumanay pero matatag. Simple lang po, sagot niya. Sabi namin, pwede naming palitan ng logo, ang kulay, ang slogan, pero hindi namin papalitan ang pangalan. Kasi bago naging foundation yan, tao muna yan. At hindi namin ipinagpapalit ang taong yon sa kahit anong marketing. Hindi napigilan ni Lando ang mapahagikik. Mga sutil talaga kayo, sabi niya, pinipigil ang luhang gustong pumatak. Pero salamat, hindi dahil pangalan ko yon kundi dahil sa paalala. Kasi sa totoo lang, kahit ako gusto kong araw-araw pinapaalalahanan kung saan nagsimula ang lahat. Kinagabihan nang makaalis na ang magkakapatid at siya'y mag-isa na muli sa bahay. Lumapit siya sa maliit na bintana. Kita niya sa malayo ang ilaw ng syudad, ang mga sasakyang dumadaan at ang mga buhay na nagpapatuloy. Salamat, mahina niyang bulong sa hangin. Para kay Amparo, para kina Risa, Miko at Lalaine, para kina Ma'am Clarice, Sister Marceline, Teacher Nena, Arnold, Jessa, Kapitan Remigio, at sa lahat ng batang dumaan sa tulay at foundation. Hindi na siya natatakot sa darating na bukas. Sapagkat alam niya, kahit anong mangyari, may mga batang magpapatuloy magkwento. Alam mo ba, may isang Lando noon, janitor lang daw. Pero sa totoo lang, siya ang unang naglinis ng kalat sa puso namin.